At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Magandang umaga po, Nay. Ano po ang ipapacheck up ninyo? Matamis akong ngumiti sa may edad na ginang sa kasaglit na tinapunan ng tingin ng katabi nitong binatilyo. Sumagot naman ng ginang na sumasakit daw ang tiyan ng anak niya. Nagsusuka po ba o kaya ay nagtatae? Sumagot ang ginang na parehong nararanasan niyo ng anak niya kaya nagpasya na silang pumunta sa pagamutan. Sa bilang na 1 hanggang 10, sabihin mo sa akin kung gaano kasakit ang tiyan mo. Hawak pa rin ang binatilyo ang tiyan nito at tingin ko ay parang nangihina na. Kahit nahihirapan ay sumagot naman ito ng 10. Ibig sabihin, sobrang sakit ang nararamdaman ito. Agad akong tumayo at lumapit sa head nurse namin. Sinabi ko ang kondisyon ng binatilyo. Agad ako nitong inutusan na pahigain ang pasyente at tumawag ako ng medtech para malagyan at makabitan siya ng swero. Mabilis namang dumating ang medtech na tinawag ko saka inasikaso ang pasyente. Nang nakahiga na ito at makabitan ng swero ay saka naman lumapit ang gwapo at bagong doktor na katrabaho namin. Kumusta ang vital signs ng pasyente? Okay naman po, Doc. Nakuhanan ko na po siya ng BP. Masakit lang po talaga ang tiyan niya. Nagsusuka at nagtatai rin po. Okay. Pakabili na lang po muna tong irereseta kong gamot ha. Naubos kasi yung stocks namin kaya pansamantala bumili po muna kayo dyan sa butika. Sa tapat po nitong ospital meron ho. Mabilis na nagsulat sa papel si Rovin saka iniabot sa ginang. Nang tanggapin niyo ng ginang ay nagpaalam na muna ito sa anak niya na lalabas muna. Ma'am, kapag dumating si nanay, i-inject mo na lang kagad yung mga gamot sa pasyente ha. Kapag hindi nawala yung sakit ng tiyan niya, sabihan mo ako. Baka kailangan na magpagawa ng ibang test at laboratory sa kanya. Okay po, Doc. Salamat po. Nang tumalikod at umalis na ang doktor, ay nasundan ko na lang siya ng tingin. Pinuntahan pa nito ang ibang mga pasyente na kasalukuyang nakaiga sa emergency room. Nakikita ko ang matatamis nitong ngiti habang nakikipag-usap sa mga bantay at pasyente. Matibay ba ang garter ng panty mo? Baka kasi malaglag eh. Pinigilan kong matawa nang marinig kong nagsalita sa likod ko si Sunny. Matibay ang garter ng panty ko sa kakakabili ko lang nito, no? Gusto mo hiramin? Ew! Bakit ko naman hihiramin yan eh? Mas maganda pa yung tibak na ginagamit ko kaysa dyan, no? Nakatibak ka ngayon? Umikot ang mga mata ni Sunny habang napapapikit pa ito. Oo, no? Ito talagang ginagamit ko. Hindi ka nagbe-brief? Hoy, hindi, no? Lalaki lang ang gumagamit nun. Babae kaya ako? Kumending-kending si Sunny sa harap ko at umikot-ikot na akala mo'y isang kandidata sa isang pageant. Napangiti ako kabanong sa ginawa niya at napailing na lang habang tinitingnan ko ang ginagawa ni Doc Rovin. Pero aminin mo, ang gwapo talaga ni Doc Rovin, no? Siya ang bagong resident doctor natin dito sa ospital eh. Kahapon lang siya nagsimula dito. Kaya ngayon mo lang siya nakita dahil day off mo kahapon eh. Totoo namang gwapo siya, kaya malamang may asawa na yan. Diyan ka nagkakamali dahil binata siya at ang narinig ko single pa. Ganun ba? Hindi kaya kapederasyon mo yan? Alam kong straight na lalaki siya. Paano mo naman nasabi? Sabi mo nga kahapon lang siya dumating. Matalas kasi ang pang-amoy namin kaya naamoy ko siya. Bukod sa pabangong gamit niya na mapapalingon ka naamoy ko na hindi ko siya kauri. Hay naku, Sunny, ewan ko sa'yo. Gusto mong sabunutan ko lahat ng buhok mo sa katawan mo? Sonia nga ang itawag mo nga sa akin at hindi Sunny, no? Yun ang pangalang nakasulat at nakaburda dyan, no, sa uniform mo. Kaya Sunny ang itatawag ko sa'yo. Impaktita ka talagang babae ka. Diyan ka na nga? Ay, teka. May panyo ka bandala? Gamitin mo at itali mo dyan sa leeg mo para kung sakaling tumulo yung laway mo ay hindi mabasa yung uniform mo, no? Che, lumayas ka nga. Ang dami mong alam. Magsuot lang ng brief, hindi marunong. Humagalpak ng tawa si Sunny habang palayo samantalang ako naman ay bumalik na sa desk ko para asikasuhin ang iba pang pasyente na nakapila.
Habang abala sa ginagawa, ay napapansin ko ang madalas na paglingon at pagtitig sa akin ni Doc Rovin. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, ay mabilis itong umiiwas ng tingin sa akin. Hapon na at kakaunti na lamang ang mga pasyente na nakapila. Nakaramdam ako ng ngalay ng braso at balakang, kaya naman tumayo ako at nag-inat-inat. Hoy, magmerienda ka muna. Bayaran mo ako ng 30 pesos ha. Kahit hindi masarap, bayaran mo ako. Ano ba tong merienda na binili mo? Baka naman kagaya na naman to nung nakaraang spaghetti na lasang ketchup, tapos may sahog na 4 na pirasong hotdog. Hindi na ako bumili doon. Sa ibang tindahan ko na binili yan. Nagalit pa nga si Ursula na tindera nung nagreklamo ako eh. Kaloka siya. Akala naman niya, napakasarap ng luto niya. Wala lang kasing choice sa mga tao kundi bumili sa kanya dahil wala ngang ibang nagtitindi eh. Buti na lang may bagong bukas na kainan doon sa tapat niya. Ang dami kayong bumibili kanina. Biko, suman sana ang bibilin ko kaya lang naubos na eh. Ay buti naman. Sana masarap na tong nabili mo. Eh masarap naman. Naubos ka na nga yung binili ko eh. Buti naman naalala mo akong bilhan. Sobrang gutom ko na. Naalala ko hindi pa pala ako nanananghalian. Ikaw pa ba makakalimutan ko? Eh di ba friendship tayo? Kahit minsan na-imber na ako sa'yo, no? Sus, lagi ka namang imbiyerne. Simula nang dumating ako rito, ganyan ka na talaga. Nakakapagod at nakaka-stress naman kasi itong trabaho natin eh. Ngayon nga, gusto ko nang umuwi. Ang tagal pa ng oras. 2 oras na lang naman ang hihintayin natin. Makakauwi at makakapagpahinga na rin tayo. Napakadaming pasyente ngayon. Hindi na nga kami magkandaog-gaga kanina sa mga ward eh. Huwebes pa lang ngayon ah. 2 araw pa bago makapag-day off. Habang nag-uusap kami ni Sunny ay napansin kong natigilan ito. Lumingon ako at sinundan ko ang tinitingnan niya. Nakita ko si Doc Rovin na naglalakad palapit sa amin. Ay, ang gwapo talaga ni Doc. Hawakan lang niya ang kamay ko. Baka mawala ng pagod ko eh. Nakapangalumbaba pa si Sunny habang tila nangangarap na nakatitig sa naglalakad na doktor. Hello? May sasabihin lang sana ako tungkol sa mga bagong pasok na pasyente. Pakimonitor sila bago kayo umuwi ah. Tapos, injection na nyo sila ng antibiotics. Nasa chart naman eh. Nilista ko na yung mga gamot. Ako rin, Doc. Baka pwede mo akong injectionan. Huy, baka marinig ka. Umayos ka nga. May sinasabi ka ba, Sir Sunny? Ha? Wala po, Doc. Opo, nag-guess ko na po yung bilin ninyo. Mabuti naman. Maayos at maganda dito sa ospital eh. Mukhang magtatagal naman ako dito. Pagkasabi ni Doc Rovin ay saglit itong sumulyap sa akin. Pasimple naman kaming nagkatinginan ni Sunny. Totoo naman po yan, Doc. Kahit nga ako na medyo bago pa rito nagustuhan ko rin ang trabaho ko. Lalo na at ang babait ng mga katrabaho ko. Bago ko lang din pala dito? Opo, Doc. Halos 1 buwan pa lang po ako nagtatrabaho rito. Sana nga magtagal ka dito para patagal pa tayo magkasama. O sige, baka naistorbo ko na yung pagmimerienda nyo. Aalis na ako. Pauwi na rin ako. Ingat po kayo, Doc. Matamis nang umiti si Doc Rovin sa amin, saka ito tumalikod at naglakad palayo. Pigil at tumili naman ng mahina si Sunny. Para pa itong maiihi sa kilig. Napangiwi na lang ako at natatawa habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam ko, parang mapipigtas ang tibak ko. Grabe talagang kagwapuan ni Doc, no? Nakita mo ba yung ngiti niya? Hindi ba lumuwag yung garter ng panty mo? Diyos ko naman, Sunny. Sinabi ko nang makapit ang garter ng panty ko kaya hindi ito malalaglag. Bakla ka talaga, puro kakalandian. Totoo naman kasi. Alam mo ba sa tagal kong nagtatrabaho dito, siya na yata yung pinakagwapong doktor na nagtrabaho rito. Ligawan ko kaya siya. Paputulan kaya ako noon? Baka putulan ka pa nun ng kaligayahan mo. Ikaw talaga, hindi mo pa naman masyadong kilala yun si Doc. Sa bagay, tama ka. Dapat pala, kilalanin muna namin ang isa't isa. Gaga, maghunos dili ka nga.
Kumain ka kaya ulit, baka gutom ka pa. Si Doc ang gusto kong kainin, no? Ay, teka. Baka makalimutan tayo. Yung bayad mo nga pala. Hindi naman kita tatakasan. Para 30 pesos lang eh. O sige na, pupunta muna ako sa nursing station at titingnan ko yung mga chart ng pasyente. Dumukot ako ng pera sa bulsa at iniabot kay Sunny. Nang umalis ito ay naiwan naman ako sa desk ko para ituloy ang pagkain ng merienda. Kinabukasan, umaga pa lang ay dagsa na ang mga nakapila sa labas ng emergency room. Hindi na naman ako magkandao-gaga sa dami ng isinusulat. Habang iniistima ko ang mga pasyente ay abala rin ang kapwa ko nurse na asikasuhin sila. Magkape ka muna. Gulat akong napalingon sa lalaking nagsalita. Walang iba kundi si Doc Rovin na nakangiti sa akin. Inilapag niya sa desk ko ang kape na nasa styro cup. Naku, Doc. Hindi ka na po sana nag-abala pa. Nakita kasi kita na sobrang busy. Simula nang pumasok ka, hindi ka pa yata nag-aalmusal. Kumain naman po ako sa bahay kanina bago ako pumasok. Basta, inumin mo yan para may lakas ka ngayong umaga. Maraming salamat po, Doc. O sige, dito na muna ako. Nang umalis si Doc Rovin ay nakaramdam ako ng hiya at kaunting kilig. Hindi ko maiwasang mapangiti habang tinitingnan ng kape na nasa lamesa ko. Nang umagang yon ay mas naging ganado ko sa trabaho. Tanghali na ay hindi pa ako nakakaramdam ng pagod. Hoy, talandim babae. Akala mo hindi ko nakita kaninang umaga, ha? Aagawan mo pa ako? Ano na naman bang problema mo, Sunny? Maang-maangan ng lola mo? Nakita ko na binigyan ka ng kape ni Doc Rovin, no? Selos ako. Bakit ikaw lang binigyan niya ako, hindi? Aba malay ko. Kay Doc Rovin mo kaya tanungin yung problema mo. Alam mo may kakaiba akong naamoy eh. Huy, naligo ako. Nag-deodorant at pabango rin. Saka lotion. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang hina mo naman pumake up. Eh ano nga ba kasi yun? Amoy patay ba yung naaamoy mo? Hindi nga. Naamoy ko na parang may gusto siya sa'yo. Si Doc Rovin? Binigyan mo naman agad ng mali siya yung nakita mo? Malisyoso naman talaga ako eh, no? Kaya normal na sa akin yung mag-isip ng kahit na anong bagay. Bakit? Hindi mo ba siya type? Hindi. Saka hindi ako papatulan yan. Hindi naman ako maganda. May tsura ka naman pero baka mga kagaya mo ang tipo niya. Minsan kasi, weird ang panlasa ng mga tao eh. Yung mga gwapo, nagkakagusto sa mga pangit at hindi kagandahan. May pinsan nga ako, napakaganda nun ha. Itinanghal pang Miss Barangay sa lugar namin. Pero ang asawa, mukhang tricycle driver o pahinante sa truck. Ew! Uy, grabe ko naman manlait. Totoo! Sinasabi ko lang naman ang nakikita ko. Pero siguro, kaya siya nagustuhan ng pinsan ko kasi may nakita na magandang ugali sa kanya. Hindi naman basihan ng itsura para hindi ka na mahalin ng isang tao. Hindi basihan? Kaya pala, single ka pa rin hanggang ngayon. No boyfriend since birth. Eh, anong gagawin? Eh, hindi naman ako ligawin. Saka kung walang dumating na para sa akin, ayos lang. Tatanggapin ko na lang na magiging matandang dalaga na ako. Malay mo naman, ligawan ka ni Doc Rovin. Kapag nangyari yon, ako ang mag-aayos sa'yo sa kasal mo. Kasal naman agad ang iniisip mo. Eh naku, kumain na muna tayo ng lunch. Kasi tapos na ang ibang nurse Puno ang pantry kanina kaya hindi ako nakisabay sa kanila eh. Wala akong dalang baon. Samahan mo muna ako bumili ng pagkain. Lumabas kami ni Sunny at doon nagpunta sa bagong bukas na kainan. Naabutan namin na maraming nakapila. Nakisiksik kami sa harapan para buksan ang mga kaldero. Nang makita kong lahat ng laman ng ulam ay pinili ko ang ginataang laing at sinigang na ulo ng salmon. Nang makabili na kami, ay bumalik na kami sa ospital. Malayo pa lang ay tanaw na namin si Doc Rovin na nasa labas ng pantry namin. Nagkatinginan kami ni Sunny. May panunodyo sa mga mata nito. Lumingon sa amin si Doc Rovin at saka ngumiti. Inanap kita sa mga nurse Ang sabi lumabas ka daw. Ito nga pala. Pagkain para sa lunch.
Kainin niyo na lang po yan, Dok. Nakabili na po kasi ako ng pagkain ko eh. Ganun ba? Sayang naman to kung hindi mo kakainin. O sige, ipapakain ko na lang sa mga aso sa labas. Ay, akin na lang po yan, Doc. Nagbibiro lang to si Chone. Kakainin po namin yan. Mabilis na kinuha ni Sunny ang plastic na may lamang pagkain. Muli ko na namang nakita ang tila nahihiyang ngiti ni Doc Rovin. Para itong binatilyo na nahihiya sa harapan ng crush nito. Sige, dito na muna ako. Kumain na po ba kayo, Doc? Gusto niyo pong sumabay sa amin? Hindi na. May gagawin pa kasi ako eh. Sinaglit ko lang talagang ibigay kay Chona yan. Kumain ka na marami para magkalaman ka naman. Opo, Dok. Salamat po. Thank you po, Doc. Sa uulitin. Nung umalis na si Doc Rovin, nag-uunahan kami ni Sunny na pumasok sa pantry. Napansin ko nakakaiba ang tingin sa akin ng ibang nurse na naroon. Napansin din yun ni Sunny kaya naman nagsalita ito. Wag na kayo maiinggit dahil mas mahaba talaga ang buhok ni Chona kaysa sa inyo. Kung tapos na kayong kumain, lumabas na kayo at kami naman nakakain ng lunch. Sunny naman, nakakahiya na pinapaalis mo sila. Ayos lang yan, no? Inimbyerna nila ako. Iba kung makatingin sa iyo eh. Hindi na umimik ang ibang mga nurse at lumabas na lang habang kami ni Sunny ay inihanda na ang mga kakainin namin. Siya na nga ang nagbukas ng pagkain na naka-styro na ibinigay ni Doc Rovin. Na-confirm ko talaga na may gusto sa iyo si Doc Rovin. Gumagawa ka na naman ng chismis. Oy, hindi chismis yun, no? Kapag ang lalaki nagbibigay ng pagkain sa babae, isa lang ang ibig sabihin nun. May gusto siya. Buti sana kung lahat tayo dito binibigyan niya ng pagkain o kape. May isip ko pa na gusto lang talaga niya manlibre o magpakain. Oy, kapag nangligaw siya sa iyo sagutin mo. Sagutin agad? Hindi ba pwedeng kilalanin ko muna siya? Sus, swerte ka na nga kasi kung tutuusin eh. Big cat siyang si Doc. Saka mo na lang kilalanin kapag magkasama na kayo sa iisang bahay. Ayoko munang isipin yan. Mas kailangan ko munang unahin ang trabaho ko. Alam mo naman na tumutulong pa ako sa mga magulang ko. Alam ko naman yan pero minsan kumakatok ang opportunity. Kaya kung may pagkakataon ka, i-grab mo na kaagad. Kung naging babae lang ako, baka ako ang natipuan niya at hindi ikaw. Di hamak na mas maganda ako sa'yo, no? Ilusyonada, kumain na nga tayo. Mamayang gabi mo na ituloy ang ilusyon mo. Nagkatawanan na lang kami ni Sunny Kabanong at masayang pinagsaluhan ng mga pagkain na nasa lamesa. Nang mabusog ay nagkasundo kaming pumunta sa nursing station para i-check ang mga gamit sa cabinet gaya ng karayom, micropore tape, gasa, betadine, alcohol at iba pang mga gamit na ginagamit namin. Alam mo, napapansin ko, tayo na lang ang laging gumagawa nito. Parang wala tayong ibang mga kasama. Itiko mo na nga lang yung bibig mo at baka may makarinig sa'yo. Masyado ka kasing mabait kaya inaabuso ka nila. Alam nila na may aasahan silang gagawa nito kaya kahit wala at mga daming kulang, hindi man lang lagyan ng mga gamit dito. Ay nako, naimbiyana na naman ako. Baka busy lang sila kaya wala nang time silipin tong cabinet. Busy saan? Sa pagtulog. Nakikita ko sila madalas nakayukyok lang sa nursing station eh. Panay na ang tunog ng intercom pero hindi pa rin nagigising. Naghihingalo na yung pasyente sa ward. Hindi man lang nila pinupuntahan. Gawin na lang natin ang maayos ang trabaho natin. Huwag na tayong gumaya sa kanila. Naging abala pa rin kami ni Sunny. Hinugasan na rin namin ang mga gunting at tray. Habang nasa harap ako ng lababo, ay may ipinasok na isang pasyente. Agad akong tinawag ni Sunny. Nakita ko na umiiyak ang bata habang nakaupo sa kama. Tinanong namin ang nanay na kasama nito at sinabing nakaapak ng bubog ang anak niya. Ilang sandali pa ay nakita kong pumasok sa loob ng emergency room si Doc Rovin. Agad nitong pinanda sa amin ang mga gagamitin na gamit. Ibinigay ko ang surgical gloves sa kanya at saka mabilis yun isinuot sa 2 kamay.
Tiningnan nito ang bubog at saka dahan-dahang binunot yon gamit ang gunting. Nang maalis ang bubog na mula sa nabasag na baso, ay piniga naman nito ang talampakan para lumabas ang dugo. Sunod naman ay nilinisan na nito ang sugat at ibinalot ng gasa. Kumuha naman si Sunny ng gamot para sa anti-tetano at isinaksak yon sa braso ng bata. O yan, naalis ko na ang bubog. Gagaling na yan. Huwag mo na lang muna ipuwersa na ilakad para hindi dumugo. Mami, magre-reseta po ako ng antibiotic para po sa sugat niya. Nagpasalamat naman ang nanay ng bata at nagsulat na si Doc Robin ng gamot sa papel. Pagkabigay sa ginang, ay inilalayan pa nito ang bata para makatayo. Kumuha naman si Sunny ng wheelchair at siya na rin ang nagtulak palabas ng ospital. O, kumusta? Naubos mo ba yung pagkain na binigay ko? Oo naman, Dok. Maraming salamat nga pala ulit Ikaw ba kumain na? Hindi pa eh. Mamaya na lang siguro ko kakain pagka uwi ko sa bahay. Baka malipasan ka naman ng gutom niyan. Mahirap po magkasakit ngayon. Kapag nagkasakit ako, nandiyan ka naman para alagaan ako. Po? Ano po yun, Dok? Nurse ka, di ba? So, trabaho mong alagaan ng mga taong may sakit. Oo nga pala. May gagawin ka ba mamaya? Pagkatapos po ba ng trabaho? Wala naman. Pwede ba kitang ayain na kumain sa labas mamaya? Libre ko. Naku, hindi ko po sure, Doc, kasi baka may kailangan akong gawin sa bahay pala. Ganun ba? O sige, sa ibang araw na lang kapag libre ka na. Sige po, may gagawin pa kasi ako eh. Nagmamadali akong tumalikod, Kabanong. Pakiramdam ko kasi ay nag-iinit ang mukha ko. Nang bumalik ako sa nursing station, ay nakataas ang isang kilay na dumating si Sunny. Saglit lang ako nawala. Parang nagliligawan na kayo ni Doc kanina Hindi naman. Ano na naman ba yung iniisip mo? Tumingin ka nga ng diretso sa akin. Ay naku, Sunny. Marami pa tayong gagawin. Hindi ka makatingin ng diretsyo kasi alam mo makikita ko ang saya dyan sa mga mata mo. Nagpakawala ako ng malalim na hininga saka tumingin ng diretsyo kay Sunny. Matagal ako nitong tinitigan na parabang binabasa ang nasa utak ko. Pero iba pa rin ang nakita ko kanina. Inaaya ka ba ni Doc ng date? Date? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta tinanong niya ako kung may gagawin daw ako mamaya. O tapos, ano sinagot mo? Sabi ko wala. Tapos sabi niya pwede raw ba niya akong ayain kumain sa labas. Na narinig ni Sunny ay napatili ito ng malakas, saka ko hinampas sa braso. Ano naman ang sagot mo? Sabi ko, may gagawin pala ako sa bahay. Damonyo! Bakit naman ganun ang sinagot mo? Inaya ka ni Doc na mag-date, sana pumayag ka. Ipinagpabukas mo na lang sana kung ano man yung gagawin mo, no? Naunahan ako ng hiya Tara, sasamahan kita ngayon. Bawiin mong sinabi mo kay Doc Robin. Sabihin mo na wala ka palang gagawin. Ayoko nga. Kung gusto mo, ikaw na lang ang makipag-date. Ay naku, nadagdagan na naman ang imbiyerna ko sa iyo. Lukaret ka. Hayaan mo na. Marami pa namang ibang araw, saka mas gusto ko magpahinga mamaya pagka uwi sa bahay. Malapit na talaga kita kalbuhin. Humalakhak ako ng tawa nang marinig ang sinabi ni Sunny. Gigil na naman ito. Sa itsura niya ako natatawa na parabang nalugi. Pagka-out namin sa trabaho, ay sabay na kami ni Sunny na lumabas ng ospital. Naabutan pa namin sa labas si Doc Robin. Akman itong sasakay sa kotse nito nang makita kami. Bumaba pa ito at nilapitan kami. Pauwi na ba kayo? Gusto nyo ihatid ko na kayo? Ay, hindi na po, Doc. Kaya na po namin umuwi. Tumingin si Sunny sa akin saka ako matalim na inirapan. Pinanlakihan ko naman siya ng mga mata kaya napilitan itong makisakay sa ibig kong ipaiwatig. Opo, Doc. Kaya na po naming umuwi. Sa susunod niyo na lang po kami ihatid. Opo, Doc. Sige po, ingat po kayo. Kita-kits na lang bukas, Doc. Okay, sige. Ingat din kayo sa pag-uwi,
Inintay namin makaalis si Doc Robin saka kami naglakad ni Sunny papuntang sakayan ng tricycle. Nireject mo na naman si Doc? Kawawa naman siya, oh. Hindi naman sa ni-reject. Nakakahiya lang na magpapahatid pa tayo eh. Mukhang pagod na yung tao. Sa bagay, nahalata ko nga. Mahirap din naman kasi ang ginagawa nila eh. O di ba? Hindi naman pwede na lagi lang sarili natin ang iisipin natin. Oh, sige na. Dito na ako. Ingat ka pag uwi ha. Bukas na lang. Sumakay na ako ng nakaparadang tricycle habang si Sunny ay sumakay naman sa kasunod na tricycle. Magkaiba kasi ang way ng bahay namin kaya hindi kami pwedeng magsabay sa isang tricycle. Pagdating sa bahay na inuupahan ko, ay agad ako nagpalit ng damit pang bahay sa kapagod na inilapat ang likod sa malambot kong kama. Habang nakaiga, ay biglang pumasok sa utak ko ang nakangiting si Doc Robin. Napadilat ako ng mga mata sa kabumiling ng higa. Nang mga oras na yon kabanong, iniisip ko kung ano ang nagustuhan sa akin ng gwapong doktor kung sakali. Maliwanag pa sa sikat ng araw na may intensyon ito sa akin. Ayaw ko lang mag-isip dahil baka nagkakamali lang ako. Nang gabing yon ay hindi na ako kumain ng hapunan. Pinili ko na lang na matulog para maibsan ng sobrang pagod na nararamdaman ko. Habang natutulog ay dumalo sa panaginip ko ang doktor. Niyakap daw ako nito sa kahinalikan sa labi. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla na lang dumilim sa paligid namin. Biglang may humila kay Doc Robin mula sa dilim at saka ito nawala na parang bula. Malakas pa itong sumisigaw na tulungan ko siya. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Naiwan akong mag-isa sa madilim na lugar na yon. Bigla na lang akong nagising nang tumunog ang alarm clock ko. Nakatulala akong nakatingin sa kisame habang patuloy pa rin sa pag-iingay ang maliit na aparato na nakapatong sa maliit na lamesa. Nang mahimasmasan ako ay tumayo na ako at nagtimpla ng kape. Nagmamadali akong lumabas nang marinig ko ang tunog ng potpot na nagtitinda ng pandesal sa lugar namin. Nang umagang yon ay kumain muna ako ng almusal bago ako naligo. Tsak na marami na namang pasyente kaya kailangang kumain ng marami at magpakabusog. Nang makapagbihis ay lumabas na ako at naglakad na ako sa tabi ng kalsada. May bumusina sa likod ko kaya naman lumingon ako at nakita ko si Doc Robin na sakay ng kotse nito. Nakalabas ng kaunti ang ulo nito sa bintana. Halika na, sumabay ka na sa akin. Sabay na tayo pumasok. Ano hong ginagawa niyo dito, Doc? Inaabangan talaga kita. Bakit po? Gusto lang kitang sunduin. Kaya tara na. Sumakay ka na. Wala akong nagawa kundi pumasok na sa loob ng kotse ni Doc Robin. Nagulat pa ako nang hawakan nito ang seatbelt sa gilid ko at saka yun nilock sa harapan ng katawan ko. Kumain ka na ba ng almusal? Opo, Doc. May dala pa nga po akong pandesal eh. Gusto mo? Gusto ko pero nagmamaneho kasi ako eh. Baka pwede mo akong subuan. Pwede naman po, Doc. Sumilay ang matamis ng ngiti ni Robin habang ako naman ay hindi maintindihan ng nararamdaman. Para akong naiihi o nadudumi ng mga oras na yon. Hinati ko ang pandesal at saka isinubo sa katabi ko. Matim itong tumitig sa akin bago isubo ang pandesal na ibinigay ko. Kung titingnan ay para kaming magkasintahan na sobrang sweet sa isa't isa. Nang makarating na kami sa ospital kung saan kami nagtatrabaho, ay pinagbuksan pa ako nito ng pinto. Pakiramdam ko para akong isang prinsesa na bumaba mula sa karwahe. Nang makababa na ako, ay sabay na kaming naglakad papasok sa loob ng ospital. Halos lahat ng mga nakakasalubong namin ng mga nurse at doktor ay napapalingon at napapatingin sa amin. Nakaramdam ako ng hiya kabanong, pero bigla kong naisip na wala naman akong ginagawang mali, kaya naman itinaas ko ang noo ko at diretsyong tumingin sa mga taong nakakasalubong at nadadaanan namin. Naririnig ko pa nga ang magigiliw na bati sa amin lalo na kay Robin. Magiging busy na naman ang araw natin. Mamaya na lang sa lunch ha. Maraming salamat pala, Doc, sa pagsundo at pagsabay sa akin. Walang anuman, basta ikaw. Nagulat pa ako nang biglang hawakan ni Robin ang isang kamay ko.
Marahan niya akong pinisil na parabang dinadama ang kalambutan nun. Muli na namang nag-init ang pisngi ko, Kabanong. Kaya dahan-dahan kong binawi ang kamay kong hawak niya. Sige po, Dok. Dito na muna po ako. Pasensya ka na, ha? Hindi ko lang napigilan ng sarili ko na hawakan ng kamay mo eh. O sige na, mamaya na lang ulit. Nang tumalikod si Rovin at umakyat sa hagdanan, ay naiwan akong sinusundan siya ng tingin. Ay, kabayo! Gulat akong napasigaw na may tumusok sa tagiliran ko. Nakita ko si Sunny na seryosong mukhang nakatingin sa akin. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Kung may sakit ako sa puso, baka inatake at namatay na ako. Ipaliwanag mo kung bakit kayo magkasama ni Doc Rovin sa kotse niya. Nakita mo kami? Oo. Saka nagchichismisa ng mga bruhan nating katrabaho tungkol sa'yo, no? Sinundo niya ako sa bahay tapos isinabay niya ako sa pagpasok dito sa ospital. Tatanggi sana ako kaya lang hindi ko nagawa kasi nakakahiya. Saka para makalibre na rin ako ng pamasahe. Parang alam ko na ang kasunod ng sundo-sundo na yan, ha? Huwag ka na nga mag-isip ng kahit ano. Gagaya ka pa sa mga katrabaho natin na may mali siya sa amin ni Doc. Paano hindi kami mag-iisip ng mali siya? Sige nga, ipaliwanag mo yung nakita ng dalawang mata ko nung hinawakan ni Doc ang kamay mo? Akala mo hindi ko nakita yon, ha? O ano, malambot ba ang kamay niya? Diyos ko naman, Sunny. Bakit ko ba kailangan magpaliwanag sa'yo? Luka-luka kang tunay. Kasi nga, ayaw mong aminin na nanliligaw si Doc Rovin sa'yo. Hindi nga kasi siya nanliligaw. Hindi ba sa lagay na yon? Halatang-halata naman sa kilos niya. Okay na ba? May itatanong ka pa? Wala na. Sige na. Magtrabaho na muna tayo. Nung umagang iyon, Kabanong, ay naging punong abala na naman kaming lahat. May naganap na sunog sa isang baryo kaya maraming sugatan na sinugod sa ospital. Halos lahat kami ay maliliksi at mabibilis ang kilos. Kahit ang mga doktor ay mabilis ding nagpunta sa loob ng emergency room para tingnan ang mga pasyente. Halos nangamoy usok at sunog ang loob ng emergency room habang nakikita namin ang mga nagdadaingang mga taong may mga sunog sa iba't ibang bahagi ng mga katawan nila. Halos mapuno rin ang loob ng emergency room dahil na rin sa mga bantay ng mga isinugod na pasyente. Karamihan sa kanila, second degree at third degree burn ng mga natamo. Nakabitan na po ng swero ang ibang mga pasyente na mild lang ang natamong sunog. Doc, magsuot po kayo ng surgical mask. Baka makasama sa kalusugan niyo ang mga amoy ng sunog na balat at laman nila. Hindi na kailangan. Ang bango nga ng amoy nila eh. Ano po yun, Doc? Mamaya ko na isusuot. Okay lang naman ako eh. Wait lang ah. Itong katabi naman ang pupuntahan ko. Nagtatakang nasundan ko na lang ng tingin si Doc Rovin. Habang inaasikaso nito ang isang pasyente ay lumapit ang isang doktor sa kanya. May sinasabi ito tungkol sa ibang pasyente at napansin ko naman ang kaseryosohan sa mukha ng gwapong doktor. Ilang sandali pa ay nagkagulo na ang lahat ng mga doktor at nurse na naroon sa loob ng emergency room. Nakita naming tila nagingalo ang isang pasyente. Agad naman kaming nilapitan nito at sinimulang i-revive. Nakaramdam ako ng matinding kaba ng oras na yon, Kabanong. Halos kalahating oras ang lumipas. Ginawa ng mga doktor at nurse ang lahat ng pwede nilang gawin pero bumitaw na ang kaawa-awang pasyente. Nakapikit ito at hindi na humihinga. Sorry po sa mga kapamilya at bantay ng pasyente na narito. Nakita niyo naman po na ginawa namin ang lahat pero hanggang doon na lang talaga siya. Time of death, 10:15 a.m. Nagpaalam na si Doc Rovin sa dalawang kapamilya ng namatay na pasyente na walang nagawa kundi humagulgol ng iyak. Ilang sandali pa, malungkot na tinakpan ni Sunny ng puting kumot ang namatay. Narinig ko pang nagsabi ito ng pakikiramay sa dalawang lalaki na patuloy pa rin sa pagluha. Nang ilabas na ang bangkay para dalhin sa morgue, ay inasikaso ko naman ang mga papel na kailangan nila para mailabas ang pasyenteng namatay. Ilang oras pa kaming naging abala. Tanghali na pero may mga pasyente pa rin na isinusugod sa ospital gawa ng sunog sa baryo. Maraming bahay ang naapektuhan at may iilan din na doon mismo namatay sa loob ng bahay.
mga nasunog ng buhay at ang iba ay hindi nagawang lumabas dahil sa tindi ng lakas ng apoy na tumupok sa kabahayan nila. Kumain muna tayo ng lunch. Malapit na mag-alauna oh. Gutom na rin ako eh. Di ka ba nagugutom? Paano naman ako magugutom ang daming pasyente? Ang daming ginagawa. Tara na, sumaglit muna tayo ng kain. Natug na ang kamay ko sa gutom eh oh. Baka mamaya, hindi ko na matusok ang ugat ng pasyente na maayos. Mauna ka na kaya? Maya-maya na ako. Sure ka ba na ayaw mong sumabay? Oo, sure ako. Sige na, kumain ka muna. Pakabusog ka. Okay, sige. Kapag naisipan mo sumunod ka na lang. Nang umalis si Sunny ay ipinagpatuloy ko ang pagtuturok ng mga gamot na ipinapadaan sa swero. Nakakaramdam na rin ako ng gutom at pagod pero kailangang unahin ang trabaho. Ganon kaming mga nurse. Madalas ay nalilipasan kami ng gutom kapag sobrang daming pasyente. Naranasan ko pa nga noon na habang kumakain ako ay panay ang tawag ng bantay ng pasyente at may pagkakataon pa na may ipinakikisuyo ang mga katrabaho mong nurse kaya wala kaming choice kundi iwan ng pagkain at unahin ang kailangang gawin. Mahirap ang trabahong ginagawa namin pero maliit lang ang sahod kaya hindi ko rin masisisi ang iba na nagpupunta sa ibang bansa para doon makipagsapalaran. Pinangarap ko rin mag-abroad kabanong pero tuto lang nanay ko na magtrabaho sa malayo. Dahil malaki ang respeto at paggalang ko sa mga magulang ko, kaya nakinig ako sa kanila. Pinili ko na lang na dito magtrabaho sa pampublikong ospital dito sa pinakasentro ng aming bayan. 5:00 na ng hapon nang mapansin ko ang oras. Nangihina, nagugutom at pagod na pagod ang pakiramdam ko ng oras na ng uwian. Inayos ko na ang mga gamit ko saka isinukbit ang bag. Hindi ko na nagawang magpaalam kay Sunny dahil mukhang mag-o-overtime pa yata ito. Eksaktong pagkalabas ko ng ospital ay binati pa ako ng guard namin. Habang naglalakad ay may bumusina sa likod ko. Tinatamad kong nilingon kung sino yon at ayun nga, nakita ko na naman na nakasunod ang kotse ni Doc Robin. Hatid na kita. Huminto ko sa paglalakad at walang imik na sumakay sa loob ng kotse niya. Mukhang pagod na pagod ka. Sobra. Kung pwede nga lang lumipad para makauwi na ako agad eh. Baka nagugutom ka. Gusto mo bang kumain muna tayo bago kita ihatid sa bahay mo? Pwede rin naman. Nakalimutan ko na ngang kumain sa sobrang dami ng pasyente kanina. Mabuti naman. Sa wakas at pumayag ka na. Wala lang ako sa mood magdahilan at tumanggi ngayon. Bahala ka na kung saan tayo kakain basta libre mo ha. Oo naman. Sige, ako nang bahala. Nang paandarin ni Robin ang kotse ay nagkasya na lamang ako sa pagtanaw sa labas ng bintana. Inaaliw ko ang sarili ko sa mga nadaraanan namin. Hindi naman matagal ang biyahe. Naramdaman ko na lang na huminto ang sasakyan at sabay pa kaming lumabas. Hinawakan ako ni Robin sa may siko habang naglalakad kami sa kainan. Nang makaupo kami ay agad ding umorder si Robin. Hinayaan ko na lang siya kung ano ang pagkaing o-orderin namin. Hindi naman kami naghintay ng matagal. Pagdating ng mga pagkaing in-order niya, ay tahimik kaming kumain. Inasikaso ako nito pero hinayaan ko na lang siya. Wala talaga ako sa wisyo ng mga oras na yun, kabanong. Ang gusto ko na lang ay matapos na kaming kumain para maihatid na niya ako sa tinutuluyang bahay ko at para makapagpahinga na rin. Chona, alam kong wala ka sa mood ngayon. Naintindihan ko na sobrang nadarama mong pagod. Ako rin naman pagod. Pero nabawasan yun nang makasama kita ngayon. Sana may susunod pa na makasama ulit kita ha. Pasensya ka na Doc at salamat dahil naiintindihan mo ko. Babawi na lang ako sa susunod. Sige na, bababa na ako. Mag-ingat ka sa pagdadrive mo ha. Para sa'yo, mag-iingat ako. Nang makalis na si Doc Robin ay para akong zombie na naglakad papasok sa bahay ko. Ibinato ko na lang sa upuan ng bag ko at saka dumiretso sa kwarto. Pabagsak akong naiga sa kama at mariing pumikit. Tinatamad na akong tumayo, kaya kahit nakahiga ay hinubad ko ang puting blouse na uniform at saka puting pants. Hinagis ko na lang yon sa sahig
at tinayaan na nakasuot lang ako ng panty at bra at saka natulog. Kinabukasan, pagkagising ko ay ramdam ko pa rin ang pagod sa katawan ko. Masasakit din ang mga balikat at likod ko. Kung pwede nga lang umabsent pero naisip ko na malapit na ang sweldo. Kailangan kong umuwi sa amin para dumalaw. Sa tuwing sweldo ay nag-aabot ako ng kaunting pera kay nanay at ipinamimili ko na rin sila ng bigas at mga grocery na kailangan nila sa bahay. Good morning. Matamlay na bati ko sa mga nurse at doktor na nakakasalubong ko. Humihikab pa ako nang maramdamang may sumabay sa paglalakad ko. Ay nako, akala ko hindi na ako makakapasok ngayon eh. Antok na antok pa ako. Pero kailangan ko pa rin bumangon kanina. Anong oras ka ba nakauwi kahapon? Halos 10:00 na ng gabi. Tapos natagalan pa ako sa paghihintay ng masasakyan tricycle. Kaya maghahating gabi na ako nakauwi sa bahay. Grabe naman pala. Buti nga at nakaya mong pumasok ngayon. Kailangan eh. Saka mahirap na baka mabagsakan ka ng memo. Yun nga din ang iniisip ko kanina kaya heto. Kahit ang daming masakit sa akin pinilit kong pumasok. Mabuti ka nga't maaga ka nakauwi kahapon. No choice talaga ako kundi pumayag na mag-overtime kagabi eh. Sana naman ngayon hindi masyadong marami ang pasyente. Sana. Galingan mo sa pagdarasal para magkatotoo yan. Hello, Chona. Hello, Sir Sunny. Natigil kami ni Sunny sa pag-uusap na makasalubong namin si Doc Robin. Kagaya ng dati ay matamis ang pagkakangiti nito sa amin. Good morning po, Doc. Hello rin sa'yo, Doc Robin. Kumusta pala tulog mo kagabi, Chona? Nakapagpahinga ka ba na maayos? Hindi na kita sinundo kanina kasi late na akong nagising eh. Okay lang naman. After mo ako ihatid kagabi, natulog na rin ako. Mabuti naman kung ganon. O sige, trabaho muna tayo. Mamaya na lang ulit. Nang umalis si Doc Robin ay kakaiba ang tingin na ipinukol sa akin ni Sunny. Oh, bakit ganyan ka makatingin? So, hinatid ka ni Doc kahapon. Magkwento ka naman kung ano pa nangyari kahapon. Wala naman. Kumain lang kami sa labas. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ayaw pa nung una, bibigay din naman pala. Maghapon ako walang kain kahapon, tapos pagod na pagod pa, kaya hindi na ako tumanggi nung inaya ako. Yung ba talaga ang tunay na dahilan ng pagpayag mo? Oo naman, saka gusto ko na rin makauwi agad kaya pumayag na rin ako magpahatid. Okay, pero naniniwala pa rin ako na balang araw mahuhulog ang loob mo kay Doc. Simula ng paunlakan ko si Doc Robin na kumain kami sa labas, ay napadalas na ang pag-aaya niya sa akin. Lagi na rin niya akong hinahatid at sinusundo sa bahay na inuupahan ko. Aaminin ko kabanong na nagkaroon ako ng pagkalito ng mga oras na yon. Bigla kong naisip na baka masaktan lang ako sa huli kung patuloy ko siyang hahayaan sa mga ginagawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw ay bumuo ako ng pasya na iwasan siya. Maaga ako nagpunta sa bahay mo kanina pero ang sabi ng kapitbahay mo nakaalis ka na raw. Bakit naman hindi mo ako hinintay? Alam mo naman na susunduin kita, di ba? May dinaanan kasi ako kanina kaya maaga akong umalis, Doc. Ganun ba? Sana sinabihan mo ako kahapon para nasamaan kita kanina. Hindi na kailangan, saka kaya ko naman kahit ako lang. Sige po, Doc. Marami pa po akong gagawin. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Doc Robin. Nagmamadali na akong tumalikod at mabibilis ang mga hakbang na umakyat sa hagdanan. Ang bilis ng tibok ng puso ko kabanong na makaakyat ako sa ikalawang palapag ng ospital. Nilapat ko ang isang palad sa dibdib ko, saka nagpakawala ng sunod-sunod na hininga. Nang maging maayos na ang paghinga ko, ay saka naman ako pumunta sa mga ward para bisitahin ang mga pasyente na naka-assign sa akin ng araw na yon. Nang sumapit ang tanghali, ay nakasalubong ko si Doc Robin. Kagaya na naman ng dati ay may dala itong pagkain para sa akin. Tinanggihan ko yun at nilagpasan ko siya. Hinabol pa niya ako at nang harangan niya ako sa daraanan ko ay napahinto ako at nagtama ang aming mga mata. Nakita kong seryoso ang mukha nito na nakatingin sa akin. May problema ba?
Bakit pakiramdam ko iniiwasan mo ko? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala. Saka oo, tama ka, iniiwasan nga kita. Ha? Pero bakit? Alam mo, Doc Robin, ganito kasi yan eh. Hindi ko alam kung anong intensyon mo kung bakit mo ginagawa sa akin ang mga ito. Sinusundo at hinahatid mo ko sa bahay. Binibigyan ng pagkain tuwing lunch at bago umuwi, kumakain pa tayo sa labas. Nalilito ko kung bakit may ganito tayong eksena. Dahil gusto kita. Hindi mo ba nararamdaman o sadyang manhid ka lang? Napakaprangka mo naman, Doc. Sinasagot ko na yung mga tanong mo. Saka, mahanap lang din naman ako ng tamang tiyempo para sabihin sa iyo ang nararamdaman ko eh. Ako naman na magtatanong, bakit ka nakakaramdam ng pagkalito? Ibig sabihin ba niyan, may nararamdaman ka rin para sa akin? Hindi ako sigurado pero parang gano'n na nga yata. Basta, hindi ko alam. Nakita kong unti-unting sumilay ang matamis ng ngiti ni Doc Robin sa kanyang labi. Puno ng emosyon ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Hindi ko magawang salubungin yon kaya iniiwas ko ang tingin ko. Ramdam ko naman na pareho tayo ng nararamdaman eh. Bakit mo pipigilan ang sarili mo? Nasa tamang edad naman na tayo, di ba? Natatakot lang siguro ako na masaktan. Ito kasi ang una na may lalaking nagkagusto sa akin eh. Iba pala ang pakiramdam. Lahat naman ng nagmamahala nakakaranas na masaktan. Subukan muna natin. Kapag hindi tumugma yung panahon sa atin, saka tayo magdesisyon na maghiwalay. Pag-iisipan ko po muna, Doc. Hindi naman kita minamadali eh. Kapag may desisyon ka na, sabihan mo lang ako kagad ah. Basta ngayon, huwag mo na akong iwasan. Kasi kahit anong pag-iwas mo, susundan at susundan pa rin kita. Kumabog ang dibdib ko kabanong sa huling salitang tinura ni Doc Robin. Kung sa ibang babae siguro ay baka kinilig pa. Pero sa akin, iba ang dating nun. Parang pagbabanta o babala. Tipid na lang akong umiti saka nagpaalam na kay Doc Robin. Hoy, totoo ba na nagkaaminan na kayo ng nararamdaman sa isa't isa? Parang gano'n na nga. Na-corner ako kanina eh. Hindi ko alam kung paano ako makakalusot sa pag-iwas na ginagawa ko sa kanya. Luka-luka ka naman pala eh. Malamang na magtataka yung tao kasi okay naman na kayo ng mga nakaraang araw tapos biglang iiwas ka. Siyempre, magtatanong talaga yon. Tingin mo ba, Sunny? Seryoso sa akin si Doc Robin kung sakali? Oo naman no. Hindi naman lahat ng gwapo manlulokot babaero. Tingin ko naman kay Doc matino siya. Saka, hindi naman siya nanliligaw ng ibang babae dito. Bukod tanging ikaw lang. Kaya nga napakaswerte mo no? Bahala na. Siguro, kailangan ko munang itry. Go lang ng go. Very support ako sa iyo, no? Ilang araw ang lumipas, kabanong. Hindi na ako umiwas kay Doc Robin. Mas lalo pa itong naging maalaga, maasikaso at sweet sa akin. Hindi nagtagal, nagkasundo kami na maging opisyal na ang relasyon namin. Kitang-kita ko ang mga kakaibang tuwa sa kanya. Ang relasyon tungkol sa amin ay parang epidemya na mabilis na kumalat sa buong ospital. Marami ang nagtaas ng kilay at hindi maiwasan ang mga bulungan tungkol sa amin. Pero lahat ng yon ay hindi ko na pinansin. Ang importante sa akin ay ang meron kami ni Doc Robin. Labis din ang tuwa ni Sunny tungkol sa relasyon namin. Inaasar pa ako nito pero ramdam ko ang todong suporta niya sa naging desisyon ko. Chona, mahal. Baka mauna akong umuwi sa'yo ngayon ha. Hindi mo na kita mahatid. Bakit? May pupuntahan ka ba? Wala naman. Masama lang ang pakiramdam ko eh. Ha? Naku, ganun ba? Mas mabuti na umuwi ka na ngayon para makainom ka na ng gamot at makapagpahinga ka. Ayos lang ako. Kailangan ko lang siguro ng lambing at yakap mo para gumaling ako. Naku ha, tigilan mo nga ako. Hindi ito ang tamang lugar para maglambingan tayo. Baka may makakita pa sa atin maisumbong pa tayo. Baka bukas wala na akong trabaho. Biro lang naman. O sige na, uwi na ako ha. Ingat ka na lang mamaya sa pag-uwi mo. Napuno ng pag-aalala ang puso ko kabanong nung umalis na si Robin. Buong hapon ay walang naging ibang laman ng utak ko kundi siya lang.
Iniisip ko kung kumain na ba ito, uminom na ng gamot at ano ang kalagayan nito. Kaya nang sumapit ang oras ng uwian ay nagsabi ako kay Sunny na pupuntahan ko muna si Robin sa bahay nito. Ilang beses naman ako nakarating sa bahay niya kaya alam ko na kung paano pumunta doon. Pagbaba ko ng tricycle, kumatok ako sa pinto at hindi nagtagal ay binuksan niyo ni Robin. Matamlay pa rin ang itsura nito. Gulo-gulo ang buhok at may kumot na nakabalabal sa katawan niya. Naabala ko ba ang pamamahinga mo? Nag-aalala kasi ako eh. Eto dinalang kita ng gamot at pagkain. Masama pa rin ang pakiramdam ko eh. Tara, pasok ka sa loob. Pagpasok ko sa loob ng bahay ni Robin, ay agad akong nagtungo sa kusina para isali ng binili kong pagkain. Kainin mo na muna tong dala ko habang mainit pa. Wala pa akong ganang kumain eh. Parang ibang gusto kong kainin. Kagaya ng ano? Para maibili kita. O wag na. Baka matakot ka pa kapag sinabi ko sa'yo. Hindi naman ako matatakutin, kaya sabihin mo na. Biro lang. Kakainin ko yung dala mong pagkain. Sabayan mo na rin ako. Nang matapos kami kumain, ay nanatili pa ako ng ilang oras sa bahay ni Robin. Naglalambing pa ito na wag daw muna akong umuwi. Pumayag naman ako, kaya nagkwentuhan pa kami hanggang sa nakaupo ako sa kama niya habang nakaiga siya at nakauna ng ulo niya sa mga hita ko. Hinaplos ko ang buhok niya at napansin kong napapikit pa ito. Tinuloy ko ang ginagawa ko hanggang sa nagpaalam ako na uuwi na dahil gabi na. Hindi ko na malayan kung ano ang nangyari ng mga sandaling yon. Nagmulat na mga mata si Robin at tumitig ng diretso sa mga mata ko. Ginawaran ko siya ng mabilis na halik sa labi. Gumanti ito at niyakap ako sa bewang ko. Doon na nagsimula na may mangyari sa amin, Kabanong. Hindi na ako nakatanggi dahil nalunod ako sa mga init ng haplos at halik niya sa akin. Parang napapansin ko na parang nangangalumata ka ata Nakatulog ka ba ng maayos? Oo naman. Medyo napupuyat lang ako sa gabi kasi naririnig ko na parang may mga paang naglalakad sa bubong ng inuupahan kong bahay. Naglalakad? Baka naman pusa lang o kaya aso? Pusa, pwede pa. Pero aso? Mukhang imposible naman lalo na't mataas ang bubong ng bahay. Paano naman makakaakyat yun? Kaya ng aso makakyat sa bubong, no? Ganyan kasi yung nangyari nung buntis ang tita ko eh. Naririnig niya tuwing hating gabi na may naglalakad sa bubungan namin. Nang minsan tingnan ng tito ko, nagulat sila dahil may malaking itim na aso na nasa bubong. Nanlilisik at tumiilaw pa nga raw yung mga mata eh. Ayun, hinabol ng tito ko kasi naniniwala sila na aswang yon. Aswang? Anong nangyari? Nahuli ba yung aso? Hindi. Kasi nung hinabol ng tito ko, bigla na lang nawala. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Nakakatakot naman pala. Nakakatakot talaga. Lalo na ikaw, na mag-isa ka lang sa bahay na inupahan mo. Magtabi ka na lang sa higaan mo ng asin at bawang para maitaboy sila kung sakali. Kapag naamoy kasi nila yun lumalayo na sila. Sige, mamaya bibili ako. Ay teka, bakit ka nga pala aaswangin? Buntis ka ba? Ha? Buntis? Ako? Ay nako, buntis lang naman ang karaniwang inaaswang saka ang mga may sakit Hindi ako buntis, no? Tinatanong ko lang naman, no? O siya, mag-iingat ka lagi. Mag-lock ka ng mga pinto at bintana lalo na sa gabi. Nang umalis si Sunny ay bigla kong natahimik at napaisip. Bigla kong naalala na simula na may mangyari sa amin ni Robin ay magdadalawang buwan na akong hindi nagkakaroon ng buwanang dalaw. Kaya pagka-uwi namin nung hapon, sinabi ko kay Robin na iuwi na lang niya ako kagad para makapagpahinga ko na maayos. Nang gabing yun, Kabanong, habang nakahiga ako sa kama ko, muli ko na namang narinig na may lumagapak na mabibigat na pares na mga paa sa bubong. Tumingala ako para pakiramdaman ng nilalang. Nagsimula itong maglakad pabalik-balik habang ako ay parang aataki na sa puso sa sobrang takot at kaba na nararamdaman. Mabuti na lang at nakabili ako sa tindahan ng bawang at asin kaya itinabi ko ito sa pagtulog gaya ng bili ni Sunny.
Gusto ko sanang lumabas kaya lang naisip ko na baka delikado ang gagawin ko at hindi ako handa sa makikita ko. Hinintay kong mawala o umalis kung sino man ang naglalakad sa bubong. Halos madaling araw na nang makatulog ako. Hindi ako nakapasok ng araw na yon dahil sobrang antok ko pa kaya hinayaan ko ang sarili ko na matulog pa ng ilang oras. Nagising lang ako sa mga katok na naririnig ko mula sa labas. Kahit inaantok pa, ay napilitan akong tumayo at pinagbuksan ng sino mang kumakatok. Oh, bakit hindi ka pa nakagayak? Hindi ka pa ba papasok ngayon? Tinatamad ako saka parang hindi ko kayang pumasok. Masakit ang katawan ko at mabigat ang pakiramdam ko. May sakit ka ba? Parang magkakasakit nga ako Kung ganun, ka munang pumasok. Mas mabuti na magpahinga ka na lang muna. Kaya pumasok ka na, baka malate ka pa. Parang ayaw kitang iwan Alagaan na lang kita. Kaya ko naman, saka mas kailangan ka sa ospital. Baka marami na namang pasyente ngayon. Sige, papasok na ako Basta magpahinga ka lang buong araw ngayon. Mamayang tanghali, dadalan na lang kita ng pagkain para huwag ka nang kumilos at magluto. Sige, maraming salamat. Mahal kita, Chona. Magpagaling ka ha. Sige, aalis na ako. Nung umalis si Robin, bagya pa akong nakaramdam ng kilig sa sinabi nito. Halos hindi mawala ang ngiti ko habang nagtitimpla ng gatas. Habang inahalo ang gatas sa tasa, bigla kong natigilan at hindi sinasadya na napatingin sa flat kong tiyan. Naalala ko bigla na bumili pala ako ng pregnancy test kit. Agad kong kinuha yun sa bag at saka pumasok sa banyo. Paglabas ko ay hindi ako makapaniwala sa naging resulta ng hawak kong kit. Nakaramdam ako ng halo-halong emosyon at pagkalito. Pasensya na kung natagalan ako ha. Marami kasi mga bagong pasyente kanina Kaya ngayon lang ako. Ito, kumain ka na ng kumain. Kumusta bang pakiramdam mo? Okay naman ako. Pagkatapos nga pala natin kumain, may importante akong sasabihin sa'yo. Sige. Tungkol ba saan yan? Mamaya ko na sasabihin. Tapusin muna natin ang pagkain. Habang kumakain, ay nakikiramdam ako at tinitingnan ko si Robin. Tahimik lang ito at parang nag-iisip kung ano ang sasabihin ko. Nang matapos kami, ay naupo kami sa sala. Ano nga pala yung sasabihin mo? Hindi ako kumibo at inabot sa kamay niya ang pregnancy test kit. Nagulat pa ito nang makita ang 20 linya. Buntis ako. Ha? Totoo ba ito? Kaya ba masama ang pakiramdam mo? Oo. Ang problema ko, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Sasamahan kita. Huwag kang matakot dahil nandito ako. Hindi kita iiwanan at pababayaan. Maraming salamat. Hindi ko in-expect na mabubuntis ako kahit na isang beses pa lang nating ginawa ang bagay na yun. Hindi ko rin inaasahan pero kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon sa binalita mo. Akala ko nga magagalit ka Ha? Bakit naman ako magagalit? Alam ko na sa akin yan. Nung araw na yon ay nawala ang pangamba ko, Kabanong. Napalitan ng saya dahil handa naman pala si Robin na panagutan ng dinadala ko. Araw ng linggo nang umuwi kami ni Robin sa bahay ng magulang ko. Ang lapad ng ngiti nila nang makita ko. Masaya sila dahil naisipan kong dalawin sila. Nay, Tay, si Robin nga po pala, boyfriend ko. Agad na nagmano si Robin sa mga magulang ko. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy kaya sinabi namin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit kami dumalaw. Kagaya ng inaasahan ay gulat na gulat ang dalawang matanda sa ibinalita namin. Pero masaya ako dahil hindi ko sila nabakasan ng galit. Isa lang ang ipinakiusap ng magulang ko sa amin. Dahil mga matatandang tao sila kaya may sinusunod na tradisyon. Gusto nila na ikasal kami para hindi raw nakakaya sa mga kamag-anakan namin. Hinintay ko ang reaksyon ni Robin. Hindi naman ito tumutol kaya sinimulan na namin pag-usapan at pagplanuhan ng tungkol sa kasalang magaganap. Sigurado ka na ba na magpapakasal ka na talaga? Oo, wala naman akong pagpipilian. Hindi ako pwedeng sumuway sa mga magulang ko. Ay nako! Pero alam mo,
Sa totoo lang, masayang masaya ako dahil sa wakas ay makakapag-asawa ka na. Hindi ko nga alam kung paano kong natisod yang si Doc eh. Tsaka ko na may nakita siyang kakaiba't espesyal sa'yo, kaya kanya nagustuhan at minahal, no? Basta ha, huwag kang mawawala sa kasal ko. Sabi mo nun, ikaw ang mag-aayos sa akin kapag kinasal ako. Oo naman. Hindi ko naman makakalimutan yon. Lumipas ang 1 buwan, nagsisimula na akong maglihi kaya naman pansamantala ay pinatigil muna ako ni Rovin sa trabaho. Dahil buntis ako, kaya madali rin daw akong makapitan ng mga sakit. Kaya pumayag na rin ako sa mungkahi niya na mag-leave muna. Nanatili ako sa bahay at paminsan-minsan ay sinasamahan niya ako sa gabi. Sa bahay ko siya natutulog para kahit papaano ay may kasama ako at nababantayan niya ako. Hanggang isang gabi ay magkatabi na kaming nakahiga sa kama. Nakayakap siya ng maigpit sa akin. Malinsangan ng gabing yon kaya naman hindi ako dalawin ng antok. Ilang sandali pa ay may narinig akong lumagapak sa ibabaw ng bubong. Kahit na madalas ko na yon naririnig ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Wala pa naman sa tabi ko ang bawang at asin dahil pinaalis ni Rovin sa akin. Han, naririnig mo ba yung naglalakad sa bubong? Oo, naririnig ko. Huwag mo nalang pansinin, aalis din yan. Natatakot ako eh. Baka pwede mong bugawin saglit. Sabi ni Sunny, sabuyan daw ng asin o bawang para mabulabog at umalis. O sige, lalabasin ko lang saglit, dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito. Bumangon si Rovin saka lumabas ng kwarto habang ako ay nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, narinig ko na may pakpak na pumagaspas at saka nawala ang presensya na kung sino mang naglalakad sa bubong. Laking pasalamat ko nang pumasok sa kwarto si Rovin. Wala na, binugaw ko na. Nakita mo ba kung anong klase yung nasa bubong? Malaking ibon lang yung nakita ko. Lumipad na kasi. Ang galing mo naman at napaalis mo. Ilang buwan ko nang naririnig yan eh. Parang lagi akong dinadalaw. Normal na may dumadalaw na aswang kapag may buntis. Aswang? Totoo ba ang mga aswang? Oo naman. Nakita ko nga kaya alam kong aswang yun na nagbago ng anyo bilang malaking ibon eh. Hindi ka natakot? Hindi. Bakit naman ako matatakot? Sila dapat na matakot sa akin, no? O sige na, matulog ka na. Iwasan mo magpuyat para hindi makasama sa baby natin. Gusto ko, kapag lumabas siya, malusog siya. Oo, sige. Tara, matulog na tayo. May pasok ka pa pala bukas. Simula nang bugawin ni Rovin ng malaking ibon na dumadalaw sa akin, ay hindi na yun bumalik. Kaya kahit wala si Rovin sa bahay na tinutuluyan ko, ay napanatag ang loob ko. Naging mahimbing ang tulog ko ng mga sumunod na gabi. Lumipas ang 2 linggo, bumiyay kami ni Rovin pauwi sa probinsya nila, kung saan nakatira ang mga magulang niya at lahat ng kamag-anak. Nasabi na raw niya sa magulang ang tungkol sa relasyon namin at ipinagbubuntis ko. Kaya naman ginusto ng magulang niya na umuwi kami doon para naman makilala nila ako at ang sabi pa ni Rovin, doon daw gaganapin ang kasal namin. Halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag na makarating kami sa probinsya nila Rovin. Una pa lang na pagtapak ko sa lugar ay napansin ko kagad ang seryoso at kakaibang titig sa akin ng mga taong naroon. Ninitian ko sila pero nanatili silang seryoso. Agad ako nagmano sa magulang ni Rovin nang ipakilala niya ako. Mabuti naman at nakauwi na kayo dito, iha. Ako nga pala ang aba ni Rovin at ito naman ang aking may bahay. Dahil magiging kasabi ka na ng aming pamilya, kaya tawagin mo na lang akong tatay at nanay naman ang itawag mo sa aking magandang asawa. Opo, Tay. Maraming salamat po sa maluwalhating pagtanggap sa akin. O tara, kumain na muna tayo. Alam kong gutom na kayo. Tamang-tama, nagluto kami ng tinolang manok na Tagalog. Habang nasa lamesa kaming 4 kabanong, ay todo asikaso ni Rovin sa akin. Kulang na lang nasubuan ako nito. Nang sumubo ako ng kanin na may sabaw at gulay, ay muntikan ko nang mailuwa ang kinain ko. Walang lasa ang pagkain at malansa ang amoy. Napatingin naman sa akin ang 3. Dahil sa hiya, kaya hindi ko nagawang iluwa ang pagkain.
Kahit hirap ako, ay pinilit kong lunukin ang pagkain. Ang sarap ng tinola. Namiss ko po ito sobra. Ayun, may dugo pa. Ito ang pinakapaborito ko. Alam ko naman na paborito mo yan, iho, kaya nga yan ang niluto ko. Chona, iha, lakasan mo ang kain mo ha. Humigop ka ng mainit na sabaw. Opo, Tay. Nagkasya na lang ako sa gulay at kanin. Pinagmasdan ko na lang si Rovin habang maganang-maganang sumusubo ng pagkain. Gusto ko sanang itanong kung may asin o pati sila, pero baka isipin nila na matabang ang luto nila, kaya hindi na ako nagtanong pa. Nabusog ako nang uminom ako ng maraming tubig. Buti na lang at may dala kong biskwit, kaya pagpasok ko sa kwarto ay yun na lang ang kinain ko. Unang gabi ng pananatili ko sa bahay nila Rovin, namamaya ko kaya malalim na ang gabi, ay nanatili pa rin akong gising. Tumagilid ako ng higa. Naghahanap ako ng maayos na pwesto para makatulog ako. Papikit na sana ako na makarinig ako ng tila alulong sa labas ng bintana. Umayos ako ng higa at tinitigan ng nakasaradong bintana na gawa sa kahoy. Ilang sandali pa ay muling naulit ang alulong. Lalo kong sinakluban ng takot kaya itinakip ko ang buong kumot sa buo kong katawan. Diyos na mahabagin. Ano naman ba yung umaalulong na yun sa labas? Taimtim na lamang akong nagdasal saka ipinikit ang aking mga mata. Nagtalokbong ako ng kumot hanggang ulo. Hindi ko pinatay ang ilaw para kahit papaano ay maliwanag sa kwarto ko. Kinabukasan, may hinang haplo sa pisngi ko ang nagpagising sa akin. Namulatan ko si Rovin na nakatitig sa akin. Gising ka na. Hindi ka ba nagugutom? Anong oras na ba? 9:00 na ng umaga. Mukhang napasarap yata ang tulog mo ah. Ang totoo nga niyan, napuyat ako. Madaling araw na yata ako nakatulog eh. Bakit naman? Nanibago ka siguro dito sa bahay namin. Parang gano'n na nga. Sa kakagabi, may umaalulong dyan sa labas. Pupuntahan sana kita kaya lang naisip ko na pagod ka sa biyahe kaya hindi na kita ginising at inistorbo. Sa tuwing nakakaramdam ka ng takot, huwag ka magdalawang isip na gisingin ako ha. Sanay na kasi ako sa mga ganyan eh. Sa sobrang sanay ko nga, parang pampatulog ko na yung mga alulong na yun tuwing gabi. Dito ba sa inyo, may aswang din? May naramdaman o narinig ka ba kagabi bukod sa alulong? Wala naman. Walang aswang dito sa amin, kaya ipanatag mo ang loob mo. Kung meron man, ako ang bahala sa kanila. O sige na, bangon ka na para sabay na tayo mag-almusal. Gusto mo buhatin kita? Hindi na, kaya ko na. Magkatabi kami ni Rovin sa hapagkainan. Kagaya ng nakagawian ay todo asikaso na naman siya sa akin. Hindi ko gusto ang amoy ng lugaw na nasa mangkok. Malansa at nang tingnan ko ay wala yung luya. Manok ang sahog at tingin ko ay wala rin bawang. Okay lang ba kung tinapay na lang ang kakainin ko? Hindi mo ba gusto itong lugaw? Si nanay ang nagluto niyan. Ito na lang munang tinapay at gatas ang kakainin ko. Alam mo na, naglilihi kaya paiba-iba ang panlasa ko. O sige, ako na lang ang kakain ng lugaw mo. Damihan mo ang kain ha. Ano bang gusto mong ulamin ngayong tanghali? Parang gusto ko ng isda, paksiw o kaya pangat. Damihan ng luya at bawang para masarap. O sige, sasabihin ko kay nanay. Nang sumapit ang tanghali, ay tinawag na kami ni Tatay Fernan para kumain. Busog pa ako kaya sinabi ko na kakain lang ako kapag nakaramdam ako ng gutom. Umalis si Rovin para sunduin ang mananahi na magsusukat sa amin para magawa na kaagad ang mga isusuot namin sa kasal. Eksakto 2:00 ng hapon nang matapos ang ginagawang pagsusukat sa amin. Nakaramdam ako ng gutom kaya pumunta ako sa kusina para magsandok ng kanin at ulam. Pagkabukas ko ng palayok ay hindi ko nagustuhan ng paksiw na isda. Wala man lang yung masarap na aroma. Nakita ko pa na walang luya at bawang at tanging suka lang yata ang nakalagay. Kahit nakakaramdam ng gutom ay nawalan ako ng ganang kumain. Isinauli ko ang plato at uminom na lang ako ng tubig. Hindi ka pa ba kakain? Niluto ni nanay yung request mong paksiw na isda eh.
Wala akong ganang kumain. Parang masama ang pakiramdam ko. Medyo nahihilo ako eh. Naku, ganun ba? Ihatid na muna kita sa kwarto mo para makahiga't makapagpahinga ka. Maraming salamat. Pero kailangan mong kumain ha. Pansin ko, simula nang dumating ka dito sa amin, hindi ka na masyadong kumakain. Baka naman pumayat at magkasakit ka niyan. Kung may iba kang gustong kainin ngayon, sabihin mo sa akin at ibibili kita. Huwag ka sanang magagalit ha. Yung paksiw na isda, bakit parang walang bawang at luya na nakalagay? Yun ba? Baka naubusan lang ng sangkap. Hindi pa yata namimili si nanay eh. Ibili mo na lang ako ng tinapay at palaman. Yun na lang ang kakainin ko sa ngayon. O sige, dito ka lang ha. Babalik ako kagad. Wala ka na bang ibang ipabibili? Ikaw na ang bahala. Nang umalis si Rovin ay naiwan ako sa kwarto. Nakakaramdam ako ng inip pero wala naman akong maisip gawin. Hanggang sa may bumulong sa akin na lumabas ng bahay at maglakad-lakad. Makikipagkwentuhan na rin ako sa mga ibang kamag-anak nila Rovin na nakatira lang din malapit sa bahay nila. Pagkalabas ko ay naabutan ko ang dalawang may edad na babae sa labas. Nagwawalis ang isa at ang isa naman ay nagsisiga ng mga tuyong dahon na nakatapat sa puno ng mangga. Magiliw akong ngumiti sa kanila at nagsimulang makipagkwentuhan. Pero seryosong tingin lang ang ipinukol nila sa akin saka nagpatuloy sa ginagawa. Naramdaman ko ang malamig na pakikitungo nila sa akin kaya hindi na ako umimik pa. Mabuti na lamang at dumating na si Rovin dala ang mga binili nitong tinapay. Parang ang susungit ng mga tiyahin mo. Huwag mo na lang silang pansinin, mahal. Ganyan lang talaga sila. Hindi lang sila sanay na may mga bisita dito sa amin. Pero mababait naman sila. Naiinip kasi ako dito sa inyo kaya gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Kapag gusto mong lumabas, sabihan mo ako para masamahan kita. Tiis ka na lang ha. Ilang linggo na lang at nalalapit na yung kasal natin. Excited ka na ba? Oo. Saka para hindi pa malaki ang tiyan ko kapag kinasal tayo. Baka hindi na magkasya ang gown na susuotin ko. Kahit na lumaki pa yung tiyan mo at tumaba ka, para sa akin, ikaw ang pinakamaganda kong mapapangasawa. Napangiti ako sa tinura ni Rovin. Na mga oras na yon kabanong, pakiramdam ko ako na yata ang pinakamaswerte sa lahat ng mga babae. Wala naman sa hinagap ko na makakakilala ko ng lalaking magmamahal sa akin at tanda pa akong pakasalan. Sumapit na ang araw ng aming kasal. Masaya at naluluha ako nang sinalubong ko ang magulang ko. Mga ilang pinsan at kamag-anak pati na rin si Sunny. Wow ha! Napakabongga ng kasal mo! Ang daming bisita at ang daming nilulutong handa. Ganito yata ang handaan sa mga probinsya. Naligo ka na ba? Para masimulan na kitang ayusan, no? Pinapasok silang lahat sa loob ng bahay. Naging magiliw naman sila Tate Fernan sa pagtanggap sa mga bisita ko. Hindi kami nag-aksaya ng panahon. Pumasok na ako sa kwarto para masimulan na ni Sunny ang pag-aayos sa akin. Siya ang naglagay ng makeup ko. Siya rin ang nagkulot ng buhok ko at tinulungan niya akong isuot ang gown na gagamitin ko. Nang matapos na akong ayusan at bihisan ay saktong narinig namin ang sunod-sunod na katok sa pinto. Napagbuksan namin si Rovin na hinagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Napakaganda naman ang asawa ko. O tara na, nandyan na yung mga magkakasal sa atin. Hinihintay na nila tayo. Nang dumating kami sa venue ng kasal na gaganapin mismo sa loob ng compound nila Rovin, hindi ko mapigilang humanga sa ganda ng pagkakaayos. Naupo na ang mga bisita namin at sinimulan na ang seremonyas ng kasal. Makalipas ang kalahating oras ay natapos na ang kasal at nagtapos sa maalab na halik ang seremonyas bago sabihin na kami ay ganap ng mag-asawa. Kumain ka na, Chona. Baka nagugutom na yung baby mo, no? Huwag mo kaming intindihin. Mga bisita ko kayo kaya kailangan ko kayong asikasuhin. Inawat ako ng aking mga magulang at sinabing maupo na ako para makapagpahinga naman. Ang totoo ay nakakaramdam ako ng ngalay at sakit sa mga binti at paa ko. Hindi ako nakatiis, kaya naman pasimple kong hinilot ang mga binti. Habang maganang kumakain ng mga bisita,
ay nagsabi sa akin sila nanay at tatay na uuwi rin sila ng araw na yon. May mga kailangan pa daw silang gawin kaya hindi sila makakapag-stay sa bahay nila Rovin gaya ng pakiusap ko. Ako, may iwan ako dito. Naka-leave naman ako eh. Pwede ba akong magstay dito kahit 2 araw lang? Oo naman. Doon ka na lang matulog sa dating kwarto na tinutulugan ko. Wala namang problema sa amin. Sakto, bakasyon na rin yung ginagawa mo. Puro na lang kasi trabaho di ba? Ay naku Doc, sinabi mo pa. Nagsasawa na nga ako sa trabaho ko eh. Pero hindi naman pwedeng mag-resign. Mahirap din namang maghanap ng ibang trabaho. Natapos ang masayang pagtitipon ng araw na yon. Gabi, nakahiga na ako sa kama namin ni Rovin. Hindi ako nakatiis kaya naman naglambing ako sa asawa ko na baka pwede niyang hilutin ang mga paa ko, pati ang binti at hita ko. Pumayag naman siya. Pinahiran pa niya ng langis bago hinilot. Hindi ko na malaya na nakatulog ako. Nagising ako dahil nakaramdam na naiihi ako. Bumangon ako at bahagyang nagtaka nang hindi ko makita si Rovin sa tabi ko. Naisip ko na baka nasa labas pa siya at nakikipag-inuman o kwentuhan sa ibang mga bisitang naiwan. Nang maihi ako ay sinilip ko si Sunny sa kwarto nito pero mahimbing na itong natutulog at mahina pang humihilik. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Nagtataka pa ako nang wala akong makita ni isang tao sa labas. Naiwan pa ang mga kinainan at mga basong ininuman na may laman pang alak. Napansin ko na rin na tahimik ang buong kapaligiran. Rovin, asan ka? Nay? Tay? Andyan po ba kayo? Pakiramdam ko ng mga oras na yun, Kabanong, ay wala akong kasama. Napakatahimik ng lugar at tanging huni ng mga panggabing ibon at insekto ang maririnig. Naisipan ko pang maglakad pa. Hanggang sa makarating ako sa may kawayanan. Doon ay nakita kong nagtitipon-tipon sila Rovin, mga biyenan ko at ibang mga kamag-anak nito. Lalapit na sana ako sa kanila pero natigilan ako nang makita ko na parang may pinagsasaluhan silang kainin. Nang mapansin kong parang lilingon ng isang tiyahin ni Rovin ay mabilis akong nagtago sa isang malaking puno. Mula sa pinagtataguan ko ay kitang-kita at dinig na dinig ko na may nginungoy at kinakain sila. Napapitlag pa ako nang makita ng malinaw na isang tao na naghihingalo ang nakahiga sa gitna nila. Naliligo ito sa sariwang dugo at tingin ko ay kulang na ang parte ng katawan nito. Habang abala sila sa pagkain ay nagdesisyon akong bumalik sa bahay. Kailangan kong gisingin si Sunny para makaalis at makatakas kami. Walang ingay na nakabalik ako sa bahay. Niyugyug ko ng malakas si Sunny. Diyos ko naman, bakit ka pa nangiistorbo? Alam mo naman pagod na pagod ang tao eh. Sunny, makinig ka. Kailangan nating tumakas ngayon na. Ha? Bakit naman natin kailangan tumakas? Saka ko napapaliwanag sa'yo. Basta, kailangan natin makaalis dito ngayon na. Kung tatakas tayo, paano na si Doc Rovin? Kasama ba natin siya? Hindi natin siya kasama. Tiyak na mamamatay tayo kapag inabutan niya pa tayo dito, kaya tara na. Ay Diyos ko, ayoko pa mamatay kaya sasama ako, no? Nagmamadali kami ni Sunny na tinungo ang pintuan ng kwarto. Pagkababa sa hagdan ay nakalabas din kami kaagad ng bahay. Malayo pa lang ay natanaw namin na naglalakad na pabalik ng bahay ang mga kamag-anak ni Rovin. Mabilis kong hinila si Sunny sa gilid ng bahay para magtago. Muntikan pa itong mapasigaw dahil sa gulat. Shh! Huwag ka maingay! Sabihin mo nga sa akin kung ano ba talagang nangyayari. Mga aswangan lahat ng kamag-anak ni Rovin. Kitang-kita ko kung paano nila pagsaluhan ng isang lalaking tao kanina. Ano? Totoo ba yan? Oo, kaya nga nagmamadali akong ginising ka eh. Baka tayo naman ang isunod na gawing handa kung nagkataon. Diyos ko po naman. Bakit hindi natin nalaman agad na may laing aswang pala si Doc Rovin? Kahit ako hindi makapaniwala. Tara na muna. Tumakbo't tumakas na tayo habang wala ng tao dito sa labas. Magkahawak kamay na tumakbo kami ni Sunny. Hindi namin alam kung saan pupunta basta ang naglalaro sa utak ko noon ay makatakas at makalayo kami sa lugar nila Rovin.
Nang makaramdam ng hapot hingal ay saglit kaming huminto sa pagtakbo. Halos maputulan ako ng hininga sa sobrang pagod at hingal. Chona, ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba? Oo, ayos lang ako. Medyo naninigas lang ang tiyan ko. Baka naman makunan ka pa niyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saan tayo pupunta na hindi nila tayo makikita at masusundan? Hindi ko rin alam pero kailangan nating makahanap ng tutulong sa atin. Naisip ko tuloy, paano pala kung sumabay ako umuwi sa mga bisita mo kanina, di naiwan ka mag-isa dito? Paano ka na kung sakali? Hindi ko rin alam eh. Baka hindi na rin tayo magkikita kung sakali. Ang totoo, natatakot ako lalo na sa kalagayan mo. Pero no choice naman tayo kundi tumakas at tumakbo. Hanapin niyo sila! Huwag kayong titigil hanggat hindi sila nahanap at makiusap. Huwag niyo silang sasaktan ha. Buo niyo silang dadalhin sa akin. Nagkatinginan kami ni Sunny nang marinig namin ang malakas na boses nito. Agad kaming tumakbo at kahit parang bibigay na ang mga tuhod ko, ay pinilit kong tumakbo para maisalba ang buhay ko. Lakad-takbo ang ginawa namin ni Sunny. Paminsan-minsan ay tumitigil ako para habulin ang hininga ko. Tagaktak na ang pawis ko at ganoon din si Sunny. Kailangan natin ng isang bahay na mapagtataguan. Hindi pwedeng tumakbo lang tayo ng tumakbo, no? Kung alam mo lang, sobra ako nag-aalala sa'yo. Ayos lang naman ako. Alam kong hindi ka ayos. Tingnan mo nga yung itsura mo. Namumutla ka na at naliligo ka na sa pawis. Mas okay nang maligo sa pawis kaysa maligo sa dugo. Kapag nakita at nahuli tayo, ganun ang mangyayari sa atin kagaya ng nakita ko kanina. Kumamalasin ka nga naman, no? Nakapag-asawa at ikinasal ka nga. Sa isang aswang naman. Kung nalaman ko ng maaga ang tunay niyang pagkatao, hindi sana ako nagpakasal sa kanya. Ganun talaga. Nilihim niya sa'yo eh. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla na lang may tumalon sa harapan namin. Isang aswang na sobrang pangit ang itsura. Malakas kaming sabay na napasigaw ni Sunny, saka nito hinawakan ng kamay ko at mabilis kaming tumakbo. Ramdam namin na nasa likod namin ang aswang, kaya kahit gusto ko itong lingunin ay hindi ko magawa. Ilang beses na muntik na kaming mahagip ng aswang. Mabuti na lang at maswerte kaming nakailag. Para hindi na kami masundan pa, ay dumakot ng buhangin si Sunny saka ibinato sa mukha ng aswang. Napuwing ito kaya tumigil to sa paghabol sa amin. Nang makakita kami ng iilang bahay, ay nagsabi ako kay Sunny na magpahinga muna kami. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko ay bigla na lamang akong bumagsak at nawalan ng malay. Mabuti na lang at maaga pa akong nasalo ni Sunny. Diyos ko naman, Chona! Uy, gumising ka! Tulong! Tulungan niyo kami! Medyo naririnig ko pa ang pagsigaw ni Sunny na yon. Hanggang sa unti-unti na akong mawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nawalan ng malay pero nagising ako sa liwanag ng araw na tumatama sa mukha ko. Nang imulat ko ang mga mata ay agad kong napansin ang mga kagamitan sa bahay. Alam kong wala kami sa bahay nila Rovin. Naupo ako sa kapinagmasdan ng kabuuan ng kwarto kung saan ako naroroon. Nagulat pa ako nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na sa tingin ko ay kaedad ko lang. Mabuti naman at gising ka na. Anong ginagawa ko rito? Sa'yo bang bahay to? Nasaan pala yung kasama ko? Nasa kabilang kwarto siya. Kinatok kami ng kaibigan mo kagabi. Umiiyak siya at nakikiusap na tulungan namin kayo. Buhat ka niya at wala kang malay kagabi. Hinahabol kami ng mga aswang. Yan din ang sabi ng kaibigan mo kagabi. Takot na takot siya. Mabuti na lang gising pa kami kagabi. Naniniwala ba kayo na may aswang sa lugar na ito? Ako naniniwala ko kahit hindi pa ako nakakakita ng aswang. Dito ba kayo nakatira? Mga bakasyonista kami rito. May kasama ka? May kasama ako. Tulog pa siya eh. At teka, mag-iinit lang ako ng tubig para mag-almusal tayo. Nasa harapan ako ng lamesa habang binabalikan sa isip ang nakakatakot na naganap kagabi. Napalingon ako nang makita ko si Sunny na bagong gising at sa tabi nito ay isa pang lalaki. Oh, kumusta ka na? May masakit ba sa'yo? Medyo okay na ako. Ikaw, kumusta ka ba? Masakit pa rin ang mga binti ko at pakiramdam ko eh.
May sakit na ako sa puso dahil sa nangyari kagabi. Akala ko talaga katapusan na natin eh. Oh, mag-almusal muna tayo. Nagluto ko tsaka nagtimpla ako ng kape. Ikaw naman ate, gatas ang sayo kasi buntis ka pala. Ako nga pala si Danny. Magkaibigan kami ni Mirasol na kasalukuyang nagbabakasyon dito. Habang kumakain tayo, baka pwede niyong ikwento yung tungkol sa nangyari sa inyo kagabi. Ikinuwento ko ang lahat kabanong sa bagong nakilala namin at ang natuklasan ko tungkol kay Robin at sa buong angkan nito. Halos hindi naman makapaniwala ang dalawa sa naging kwento namin ni Sunny. Nakakatakot naman pala. Ano na ang plano niyo ngayon? Babalik kami sa amin. O baka hindi na ako bumalik sa trabaho. Tiyak na masusundan ako doon ni Robin. Ganun na rin siguro ang gagawin ko. Lilipat na rin ako ng ibang trabaho. Hoy Chona, kaya mo bang palakin yung batang yan kung sakali? Oo naman. Nandiyan naman sina nanay at tatay para tulungan ako. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na may lahing aswang si Doc Robin eh. Kasi kung titingnan mo siya, no, maayos naman. Tsaka, paano pala kapag nahanap ka niya at tinabo lang ang karapatan niya dyan sa anak niyo? Anong gagawin mo? Hindi ko alam, Sunny. Pero isa lang ang sigurado ko na kaya kong buhayin tong bata kahit wala siya. Baka mahawa pa to ng pagkaaswang niya. Ay nako, wag naman sana. Malaking problema pa yan kapag nagkataon. Sa ngayon, dito muna kayo manatili sa bahay namin. Umalis na lang kayo kapag maayos na ang pakiramdam niyo pareho. Siguro naman hindi na kayo masusundan dito ng mga humahabol sa inyo. Maraming salamat nga pala kasi hindi kayo nagdalawang isip na tulungan kami. Hindi naman kami masamang tao para hindi tumulong sa nangangailangan. Maghapon kaming nagpahinga ni Sunny kabanong. Bawat galaw ng kamay ng orasan ay binabantayan namin dahil parang ang bilis ng oras ng mga panahong yun. Kulang na lang ay idalangin namin na huwag nang sumapit ang gabi para hindi kami pamahayan ng takot. Habang nakahiga kami ni Mirasol sa kama ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Siguro dahil na rin sa maghapon akong natulog. Ipinikit ko na ang mga mata ko nang bigla rin akong mapadilat. May narinig akong lumagapak na kung ano sa bubong. Iginala ko ang paningin ko sa paligid ng kwarto. Hanggang mapatingin ako sa nakasarang bintana. Parang may nararamdaman akong kakaibang presensya na nakatayo sa labas ng bintana. Kahit balot ng takot ay pinilit kong sikuhin at gisingin rin si Mirasol. Ano ba yun? Bakit ka nanggigising? Parang may tao yata sa bubong. Tao? Malapit na maghating gabi. Sino naman ang aakyat dyan sa bubong? Ha? Natigilan sa pagsasalita si Mirasol nang marinig ulit namin na may naglalakad sa bubong. Mabibigat ang mga yabag nun. Kagaya ng dating narinig ko nung hindi ko pa alam na buntis ako. Naging alerto si Mirasol. Mabilis itong tumayo saka lumabas para katukin sa kabilang kwarto sina Danny at Sunny. Hindi nagtagal, bumalik silang tatlo na baka sa muka ang takot at pag-aalala. Hindi kaya nasundan tayo ng asawa mong aswang? Huwag naman sana. Huwag kayo maingay dahil naririnig nila tayo. Makiramdam na lang tayo sa kanila. Nanatili kami sa aming mga pwesto. Ni isa ay walang gumagalaw at kumikilos. Tanging mga mata lang namin ang palihim na nag-uusap. Ilang sandali pa ay biglang nasira ang bintana na gawa sa kahoy. Napasigaw kaming lahat ng malakas. Nagtakbuhan ng tatlo palabas habang ako naman ay naiwan sa loob ng kwarto. Hindi ako agad nakakilos dahil sa sobrang gulat. Unti-unting pumasok sa bintana ang pangit na aswang at palapit ito sa direksyon ko. Huwag ka lalapit! Hindi mo ako makukuha at mababawi! Buwisit kang aswang ka! Layuan mo ang kaibigan ko! Mabilis na pumasok sa loob ng kwarto si Sunny sabay saboy ng asin sa aswang na nasa kwarto. Hinawakan ni Sunny ang kamay ko at tinilan niya ako palabas habang tumatakbo kami ng mabilis. Nang makalabas kami, ay nakita ko na may nakasabit ng bawang sa leeg ni Mirasol at Danny. May hawak din silang mahabang baril at sibat. Samantalang si Sunny naman ay daladala ang lagayan ng asin sa plastik na garapon. Nasundan na tayo ng mga aswang. Saan tayo pupunta nito? Kailangan nating umalis at humingi ng tulong sa iba. Tama siya pero tingin ko, mahirapan tayo makahanap ng tutulong sa atin.
Nakita niyo ba na sarado ang mga bahay? Parang walang mga tao eh. Alam kong naririnig nilang nangyayari rito pero kahit sila ay mga takot ding lumabas. Sorry, nang dahil sa akin nadamay pa kayo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang importante, makatakas tayong lahat at maging ligtas. Tara na, magsimula na tayong maglakad. Kung sa terminal kaya tayo ng bus magpunta? Pwede rin naman pero hindi tayo sigurado kung ligtas ba tayo ron. Habang naglalakad kaming apat, ay bigla na lamang may mabilis na kung anong nilalang ang dumaan sa ulunan namin. Mabilis kaming dumapa para hindi madagit ng malaking ibon. Bumalik pa ulit ang ibon at sinubukan pa akong dagitin. Buti na lang ay maagap si Sunny. Sinabuyan niya ng asin ng malaking ibon kaya naman hindi na ito nag-atubiling bumalik pa. Mukhang mauunang maubos tong asin na dala ko dahil sa mga pangit na aswang na yan. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakukuha. Natatakot ako. Baka kung anong gawin sa akin ni Rovin pati ng pamilya niya kung sakaling mahanap nila ako. Huwag kang nga mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ginagawa namin ang lahat para maprotektahan ka namin. Kaunti na lang. Magiging purong lalaki na ako sa ginagawa ko eh. Maraming salamat, Sunny. Kahit ano mangyari, huwag mo kong iiwan. Hindi kita iiwan. Magkaibigan tayo, di ba? At ang magkaibigan, hindi nag-iiwanan. Tara na, baka may asong na naman na biglang sumulpot dito. Naglakad kaming apat sa kalaliman ng gabing yon. Kahit puno ng takot ang bawat isa sa amin, ay nilakasan namin ang loob namin. Sa bawat bahay na nadaraanan namin ay kumakatok kami para humingi ng tulong. Pero ayaw nila kaming papasukin at tulungan. Ang iba ay galit pang sinisigawan kami na nababaliw na. Gusto kong maiyak sa sitwasyon namin pero sa tuwing naiisip ko ang anak ko ay lalong lumalakas ang loob ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa napansin namin na parang may mga matang nakamasid sa amin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Sunny. Sumulyap ito sa akin sa kangumiti na akala mo'y walang nakaambang panganib sa amin. Ilang sandali pa ay may lumabas na parang tao na naglalakad palapit sa amin. Madilim ang parteng nilalakaran nito kaya hindi namin makita ang muka at anyo nito. Kagabi ka pa namin hinahanap, iha. Sobrang nag-aalala ang asawa mo sa'yo. Umuwi ka na sa atin. Makakasama sa sangkol na nasa sinapupunan mo ang mga ginagawa mong pagtakas. Hindi po ako sasama sa inyo, Tay. Huwag na matigas ang ulo mo. Mabuti pang sumama ka na sa akin para wala na tayo maging problema. Walang maging problema? Kasalanan ng anak ninyo kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kung noong una pa lang inamin niya na sa akin ang tunay niyong pagkatao, di sana hindi ako nagulat sa nalaman ko. Sino bang normal na tao ang hindi matatakot kapag nakita ang asawa at buong angkan niya na pinagsasaluhang kainin ng isang tao? Hindi na kayo naawa. Pati ang bisita pinatay niyo at ginawa niyo pang hapunan. Kung sinabi ng anak ko ang tungkol sa lihim na pagkatao namin, tsak na hindi mo yan matatanggap. Parang awa mo na anak, Chona. Sumama ka na sa akin. Pag-usapan natin sa bahay ang tungkol dito. Hindi ko siya sasama sa inyo. Kaya wag niyo na siyang pilitin pa. Hoy, wag kang makialam dito, bakla ka ha. Hindi ka parte ng aming pamilya. Kahit sino man, hindi gugustuhin maging parte kayo ng pamilya niya. Mga aswang na pangit na kumakain ng tao. Abat, sinusubukan at ginagalit mo talaga ako ha? Pagkakataon na natin. Mas maganda kung ngayon pa lang, tatakbo na tayo. Kaya takbo na. Hindi kami nag-alinlangan ni Sunny. Mabilis kaming tumakbong apat para matakasan si Tatay Fernan pero mabilis din niya kaming nasundan. Bigla ko na lamang namalayan na nasa tabi ko na siya at sinasabayan kami sa pagtakbo. Nakita ko pang ngumisi ito na lalong nagpadagdag sa nararamdaman kong takot. Hindi ko napansin ang maliit na butas sa lupa kaya naman nang makaapak ako doon ay nadapa ako. Lumingon ng tatlong kasama ko sa akin at agad akong binalikan nila Sunny at Danny para tulungang makatayo. Ano, kaya mo pa ba? Ang tiyan ko. Sumasakit ang tiyan ko. Diyos ko po, may dugo. Nakita ko ang pulang sariwang dugo na nasa kamay ni Sunny. Bigla akong nakaramdam ng panghihina at parang namanhid ang buo kong katawan. Kahit ganun pa man, pinilit kong tumayo.
Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Paano bang gagawin natin? Wala na kayong magagawa kaya kukunin ko na siya! Hindi! Ayoko! Hindi ako sasama sa inyo! Malakas kong sigaw. Hinarangan ako ng 3 para hindi makuha ni Tatay Fernan. Itinutok ni Mirasol ang mahabang baril sa biyanan ko at ganun din ang sibat na hawak ni Danny. Si Sunny naman ay nakadakot na ng asin mula sa garapon. Nang sumugod si Tatay Fernan ay pinaputukan ni Mirasol ang aswang na agad din naman itong nailagan. Ibinato rin ni Danny ang hawak na sibat pero nahawakan yun ni Tatay Fernan saka ibinato pabalik kay Danny. Tinamaan sa tiyan ng lalaki at tumagos pa hanggang likod nito ang sibat. Danny! Hindi maaari ito! Danny! Huwag mo akong iwan! Patuloy na malakas na sigaw ni Mirasol. Bumagsak sa lupa si Danny habang patuloy na sumusuka ng dugo. Si Mirasol naman ay pilit tinatapik ang pisngi ni Danny habang malakas na umiiyak. Si Sunny naman ang lakas ng loob na humarap sa aswang. Sinubuyan niya ito ng asin pero parang walang nangyari. Ininda lang na matandang aswang ang asin saka ito mabilis na nakalapit sa akin. Bitawan niyo ako! Ayoko sumama sa inyo! Ngunit kahit anong sigaw ko ay wala akong nagawa. Mabilis akong binuhat ni Tatay Fernan saka kami biglang naglaho sa kawalan. Mabilis na lumipad si Tatay habang ako ay nakapikit na lamang at walang patid sa pag-iyak. Nakita ko na lang na nasa bahay na kami nila Rovin. Muli ko na namang nakita ang mga tiyahin niya na kakaiba ang ipinupukol na tingin sa akin. Mabuti naman at nakabalik ka na, mahal kong Chona. Parang awa mo na, Rovin. Pakawalan mo na ako at hayaang makaalis. Ipinapangako ko na hindi ko naman ibubunyag ang sikreto niyo ng pamilya mo. Hindi kita pwedeng pakawalan ng gano'n na lang. Kasal tayo, Chona. May sinumpaan tayong pangako na magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa. Kakakasal pa lang natin pero nagawa mo na ako kagad na iwanan? Alam mo ang totoong dahilan kung bakit kita iniwan. Hindi ko na kailangan magpaliwanag kung bakit. Napakatapang naman pala ng asawa ko. Hindi ka magdatagumpay sa plano mo. Chona! Maaga pa kong nasa loob ni Rovin Cabanong. Halos nawawalan na ako ng malay ngunit nararamdaman ko na may lumalabas na dugo mula sa iba mang bahagi ng katawan ko. Naamoy pa ni Rovin ang mabangong dugo saka ako binuhat papasok sa kwarto namin. Agad naman bumalik ang malay ko pero nagkunwari na lamang akong wala pa ring malay. Nag-iisip kasi ako kung paano makakatakas ulit. Tiyak na babalikan ako ni Sunny. Ayaw ko na siyang mapahamak pa. Umaga na nang magising ako. Akma na sana akong babangon nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Rovin. May dala itong pagkain at gatas na umuusok pa. Mabuti naman at gising ka na. Kumain ka muna ng almusal. Ayokong kumain. Hindi ako nagugutom. Kailangan mong kumain. Tsak na gutom na yung nasa tiyan mo. Alam kong galit ka sa akin pero pakiusap ko sa'yo. Huwag mong idamay ang anak natin sa galit mo. Sige na, kumain ka na. Huwag kang mag-alala dahil walang lason yan. Bakit mo ba kasi nagawa sa akin na ilihim ang totoo? Dahil alam ko na hindi mo ako magugustuhan at matatanggap kapag inamin ko sa iyo ang totoo. Mahal kita, Chona. At sana patawarin mo ako sa nagawa kong pagsisinungaling sa iyo. Hindi magtatagal at bubuo tayo ng isang pamilya. Nahihibang ka na kung iniisip mo na ganun lang kadali ang lahat. Iwasan mo na magalit at sumigaw. Baka duguin ka na naman kagaya ng kagabi. Sige na, kumain ka na. Iiwan na muna kita dito ha. Lalabas muna ako. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka pa. Nang lumabas si Robin ay naiwan ako sa loob ng kwarto. Ayaw ko man sanang kainin ng pagkain na hinain niya ay nakaramdam ako ng pagkalam ng sikmura. Kaya napilitan akong kumain. Tinapay at gatas ang kinain ko. Alam na alam ni Robin na hindi ako kakain ng luto nila. Ngayon ko lang din napagtanto na kaya pala walang lasa ang mga ulam nila ay dahil mga aswang sila. Lubang naging kainip-inip sa akin ang maghapong yon. Hindi ako lumabas ng bahay at nagkasya na lamang na tumanaw mula sa bintana nila. Iniisip ko kung paano ako makakatakas na hindi napapansin ng mga kamag-anakan nila na nasa labas lang ng bahay.
Sa tuwing titingin sa akin ng mga yon ay umiiwas ako. Sumapit na ang gabi. Pagkatapos kumain at maligo ay nahiga na ako sa kama. Naramdaman ko pang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Rovin. Tinitigan ako nito saka tumabi sa akin. Niyakap ako ng maigpit at sinimulang dampian ng maliliit na halik. Hindi ako umiwas o tumanggi sa gusto niyang mangyari. Naglalaro sa isip ko na kailangan ko yung gawin para makatakas ako. Gumanti ako ng yakap sa kanya at gumanti rin ako ng halik nito. Ilang sandali pa ay nahubad na ang aming saplot at saka mainit kaming nagniig. Mahimbing na natutulog na si Rovin habang ako nakikiramdam sa tabi niya. Pumikit din ako at nagkunwaring natutulog. Nang marinig ko na malalim na ang paghinga niya, ay saka ako dahan-dahang bumangon. Isinuot ko ang mga damit ko at saka walang ingay na lumabas ng kwarto. Panay pa ang tago ko para walang makakita sa akin. Nang makalabas ako ng bahay, saka ako nagmamadaling kumaripas ng takbo palayo. Panay pa ang lingon ko. Muntik pa akong mapasigaw ng malakas nang bumangga ko sa katawan ng tao. Diyos ko naman, Chona! Mabuti na lang at nakatakas ka! Kayo pala yan. Napansin kong dalawa lang sila ni Sunny at Mirasol. Nasaan na si Danny? Bakit hindi niyo siya kasama? Wala na si Sunny. Patay na siya. Inilibing na namin. Nakakalungkot naman ang nangyari sa kanya. Tara na, tumakbo na tayo at baka masundan ka pa ng mga aswang na yan. Mabilis kaming tumakbo palayo, pero hindi pa kami gaanong nakakalayo ay narinig na namin ang mga pagaspas ng pakpak sa paligid. Muli na naman kaming sinakluban ng takot. Huwag na kayong lumingon! Tumakbo na lang tayo! Wala pa rin kaming patid sa pagtakbo hanggang sa umarang nasa daraanan namin si Tatay Fernan na nasa anyong aswang. Galit itong nakatitig sa amin na parang inuusig kami. Tantanan niyo na ho kami! Hayaan niyo na kami umalis! Matigas talaga ang ulo mo! Sabi nang hindi ka pwedeng umalis sa poder namin eh! Inutusan ni Tatay Fernan ng mga kalahi niyang aswang na kunin ako. Pero maagap si Sunny. Agad niyang tinusok sa dibdib ng hawak nitong sibat ang isang aswang na muntik nang lumapit sa akin. Napaatungal ng malakas ang aswang saka pumalag. Pilit kumakawala sa pagkakatusok ng sibat pero muling ibinaon ni Sunny ang hawak niya kaya nalugutan ng hininga ang aswang. Lalo namang nagpuyo sa galit si Tatay Fernan. Noong susugod na ito ay mabilis na kinasa ni Mirasol ang hawak na mahabang baril saka ipinutok kay Tatay Fernan. Agad itong napaluhod at nanghihina na tumingin sa amin. Lumabas ang itim na dugo nito sa dibdib na tinamaan ng bala. Hindi kayo sasantuin ng bala ko. Meron niyang basbas at dasal ng pari at saka inilubog ko mismo sa agwa bendita ang mga bala niyan. Kaya kung sino man ang aswang natatamaan niyan ay tiyak na mamamatay. Hindi nakayanan ni Tatay Fernan ang sakit kaya wala itong buhay na bumagsak sa lupa. Tara na, tumakbo na tayo. Sa simbahan tayo pumunta. Nakausap na namin ang pari doon at tutulungan niya tayo. Mabilis kaming tumakbo pero hindi talaga papayag si Rovin na makatakas ako. Nakita na lang namin na mula sa himpapawid ay bumaba siya sa lupa habang nasa anyong aswang. Ang hirap mong pakiusapan. Sinabi ko nang huwag kang tumakas pero ginawa mo pa rin. Nakikiusap ako sa'yo. Kung totoong mahal mo ako, hayaan mo ako makaalis at makatakas na. Hindi ako papayag. Akin ka lang at kailangan nating tuparin na magkasama ang sinumpaan natin nung ikinasal tayo. Hibang ka ba talaga? Ayaw na nga niya makasama ang isang aswang na kagaya mo, no? Pagkasabi ni Sunny ay bigla na lamang nakalapit si Rovin dito at saka siya sinakal. Matinding galit ang mababaka sa mukha ni Rovin habang unti-unting pinapatay nito ang kaibigan ko. Nabitiwan ni Sunny ang sibat kaya naman mabilis ko yung kinuha para sana itusok kay Rovin pero mabilis nitong nahawakan ng sibat at saka ibinato sa malayo. Tumilapon pa ako sa lupa at naramdaman ko na sumakit ang balakang at puson ko. Walang iya ka! Ako naman! Mabilis na ikinasa ni Mirasol ang hawak na baril pero nanlaki ang mga mata nito nang ibato sa kanya si Sunny. Sabay silang patihayang bumagsak sa lupa. Sunny! Gumising ka!
Pinilit kong sumigaw habang gumagapang palapit sa kanilang dalawa. Nakita kong namimilipit sa sakit si Mirasol habang si Sunny ay wala pa ring malay. Napakasama mo, Rovin! Pati sila idinamay mo! Ito ang gusto mo, di ba? Ibinibigay ko lang ang kagustuhan mo. Lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para wag sumama sa'yo. Sinungaling ka na nga. Napakasama mo pa. Hindi ka talaga tunay na tao. Isa kang halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. Walang hiya ka. Pagkatapos kitang mahalin at alagaan, ito lang palang igaganti mo sa akin. Kung ganon, mas maganda na patayin na lang kita. Sinakal ako ni Rovin kaya napaangat ako mula sa lupa. Nahihirapan na akong huminga nang biglang tumayo si Mirasol at sinugod si Rovin. Pinagsusuntok niya ito sa likod habang si Rovin naman ay malakas na humahalakak. Nang kinagat ni Mirasol sa braso si Rovin ay saka lamang ako nito binitiwan. Hinarap naman ito si Mirasol at walang habas na kinalmot sa muka pababa sa liig at dibdib. Wag! Tigilan mo na yan! Parang awa mo na, Rovin! Wag mo na siyang saktan at idamay pa! Ngunit parang bingi na si Rovin sa pakiusap ko. Gumapang pa ako nang makita ko ang mahabang baril na nabitiwan ni Mirasol. Tumilapon yon sa malayo kaya naman pinilit kong kunin. Laking tuwa ko at nabuhayan ako ng pag-asa nang mahawakan ko yon. Mabilis akong naupo sa lupa saka ikinasa ang mahabang baril. Nanlalaki pa mga mata ni Rovin na lumingon sa akin. Bago pa ito makalapit ay kinalibit ko na ang gatilyo at tumama yon sa tiyan niya. Nakita kong iba ang naging epekto noon sa kanya. Nakakbang pa ito at pinipilit lumapit sa akin habang nakataas sa mga braso na parabang inaabot ako. Isa pang kasang ginawa ko at pagkalabit muli ng gatilyo ay tumama yon sa dibdib ni Rovin. Doon siya bumagsak at dilat ang mga matang nakatitig sa akin. Wala nang buhay si Rovin. Mabuti na lamang nakaligtas si Mirasol kahit napuruhan ito. Natuklap ang mga balat nito gawa ng matutulis na kuko ni Rovin. Si Sunny naman ay nagkaroon din ng malay kalaunan. Kahit nangihina, ay pinilit naming tumayo para maglakad. Magkakahawak kamay kami hanggang narating namin ang simbahan na sinasabi nila Sunny. Nang kumatok kami sa simbahan, ay malapit ang pumutok ang haring araw. Agad naman kaming pinapasok ng pari at saka tinulungang gamutin ang aming mga sugat. Habang nakatingin ako kay Mirasol at Sunny, ay nararamdaman kong gumagalaw ang sanggol sa sinapupunan ko. Napangiti ako kasabay ng pag-asa na nabuo sa utak ko. Magsisimula akong muli kahit wala na si Rovin. Pagkatapos ng bangungot na nangyari sa aming tatlo, ay magkakasabay kaming bumiyahe pabalik sa mga lugar namin kung saan kami nakatira. Masaya akong sinalubong ng mga magulang ko. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at tanda nila akong tanggapin sa pagkakamaling nagawa ko. Pagtutulungan namin palakihin ang anak ko at sisikapin naming hindi tumatulad sa ama nitong si Rovin. Ilang buwan ang lumipas, nakapanganak na ako. Si Sunny naman ay lumipat na ng ospital na pinapasukan habang si Mirasol naman ay paminsan-minsang dumadalaw sa aming tahanan. Marami pang lalaki ang nagkagusto at nagpakita ng interes sa akin, Kabanong. Pero mas pinili kong maging single na lang at i-focus sa anak ko ang oras at atensyon ko. Dinala namin sa isang albularyong anak ko at tiningnan kung nagkaroon ba ng lahing aswang ang anak ko. Sa awa naman ng Diyos ay purong tao ang naging anak ko kay Rovin. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kabanong. At sana ay nasiyahan ang mga kabangers at mga kayanggaw ko sa aking karanasan sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, Kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari po kayong bumisita dun sa isa pang channel natin. Ang pangalan po ng channel natin na yon ay Pamela Clamil. At meron rin tayong bagong channel, ang Kabanong version 2.0. Dito, makakapanood na kayo ng mga video na gumagalaw at mga pictures. At meron rin tong mga music and effects.
Kaya maganda ito mga kabangers.